Tio, napalitan na ang bearing ng Mercedes, maaari nang ibigay sa may-ari para sa beripikasyon. Kumpiyansa ako sa iyong kakayahan. Ito ang sweldo mo para sa buwang ito. Mabenta ito at tiyak na magkakaroon ka ng malaking halaga. Ang sobra ay ituring mo na lang na bonus mo. Ang taunang kita ng tindahan ay higit sa 1,000,000. Ngayon kumuha ng ilang mga basura. Nagmamalupit na bakal at basura ang ipinapadala sa akin. Tama ba, Tio? Noong una, sinabi mong bibigyan mo ako ng 5 lungsod na bahagi. Ay, pamangkin. Ngayon, hindi madaling magnegosyo. Huwag mong isipin na marami ang mga customer. Ngunit ang operasyon ng tindahan. Maraming gasto sa pagpapanatili ng mga kliyente. Talagang hindi kumikita. Magtrabaho ka ng mabuti. Kapag bumuti na ang tindahan, bibigyan kita ng bahagi ng kita. Mayaman na may gintong kwintas at gintong relo. Ayaw lang niyang gumastos para sa akin. Kung naupo ka sa harap ng nanay ko at pinapapartner mo ako sa pagbubukas ng tindahan. Sige, 5 minuto. Pang-araw-araw na operasyon ng tindahan. Ako ang nag-asikaso ng lahat ng pangangalaga sa mga kliyente. Gawing pinakamahusay na auto repair shop ang tengda sa buong lungsod. At ngayon sinasabi mo sa akin na hindi ito kumikita. Bigyan mo lang ako ng isang bag ng mga sirang bakal. Ngayon, hindi maganda ang sitwasyon. Ito lahat ay mula sa aking sariling bulsa para sa iyo. Kailangan mong magpakatino. May 2 pang kliyente na darating mamaya para magpagawa ng sasakyan. Bumalik ka mamaya ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, ako ang iyong tunay na tiyuhin. Hindi kita pababayaan. Tumingin ka bawat buwan sa tindahan kung anong mga bagay ang may halaga. Ibalik mo na lang ito bilang kabayaran sa sahod. Nag-ayos din ako ng kliyente para kumain sa 5 bituin na hotel. Ikaw na ang bahala sa mga bagay sa tindahan. Ang pera na kinikita ko araw-araw mula umaga hanggang gabi. Ginamit niya ito para bumili ng sasakyan at bahay. Noong una, kahit na hindi ibigay ang napagkasunduang dibidendo, ayos lang. Ngayon, kahit ang sweldo ay ayaw na nilang ibigay sa akin. Gamitin ang mga sirang bakal na ito para siraan ako. Mas mabuti pang hindi na magkaroon ng ganitong mga kamag-anak. May kailangan ba si Ate Zhang? Zhao, kapatid, sana'y makasama kita sa hapunan ngayong gabi. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagdating ni Tiao Tiao sa aking tindahan. Darating ako ng eksakto sa oras. Pasensya na, Zhao. Halika, mag-toast tayo. Walang anuman, Zhang Ji. Ikaw ang pinakamalaking may-ari ng auto repair shop sa buong lungsod. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang ng diretsyo. Haha, gusto ko yan. Makipag-usap ka sa isang tao, tulad ni Zhao na tapat at totoo. Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta ka sa tindahan ko, bibigyan kita ng 50,000 isang buwan. Ate Zhang, ikaw ang pinakamalaking boss ng Zongxing dito sa lokal. Haha, sa tingin mo ba ay nagkakahalaga ako ng ganyang halaga? Zhao, anong sinasabi mo dyan? Hindi ko pa nasasabi ang iyong kakayahang marinig ang mga sira sa tunog. Sa kakayahan mong mag-assemble ng makina, kahit nakapikit ka lang, sapat na iyon. Sapat na ang halaga nito. Karamihan sa negosyo ng tindahan ninyo ay nakasalalay sa iyo. Walang kinalaman ang guro sa magandang negosyo ng tindahan ko. Pangunahing dahil dito ay maganda ang lokasyon. Haha, bagay na malinaw kahit sa mga tao sa labas. Ngunit nagkukunwari siyang bulag at hindi nakikita. Kung sa tingin mo ay kulang pa, maaari ko pang dagdagan para sa iyo. Zhang Jie, hindi ko yon ibig sabihin. Naiintindihan ko na si Yanzuo ay iyong tunay na tiyuhin. Sa mga nakaraang taon, nagpakumbaba ka at nagtrabaho para sa kanya. Nabigyan na siya ng sapat na paggalang. Kung iba na ang nakasama, matagal na silang nagalit. Magandang araw sa pagbayad. Kayo ay kumain ng buong handaan. Sa kabuuan, 3 tao, 60,000 yuan lang ito. Ay, swipe ito. Sinasabing samahan ng kliyente. Akala ko ay nandito para kumain ng marangyang hapunan. Salamat, Ate Zhang, sa pagtitiwala mo sa akin. Babalik ako para pag-isipan ito at bibigyan kita ng sagot. Zhao, kapatid, hinihintay ko ang sagot mo. Maganda ang pagkain sa 5 bituin na hotel. Medyo mahal lang. Ano nang ikakatakot? Hayaan mong magdagdag ng oras si Zhao Xiu para makabawi. Gusto pa niyang humati sa kita. Bakit namin ibibigay sa kanya ang pera na kinikita ng tindahan namin? Zhao, aalis na ako. Hindi ba yon si Ate Zhang? Ingat ka, Zhang Jie. Kilalang kilala ni Zhao Guo si Zhang Jie. Baka naman si Zhang Jie ay nag-imbento ng dahilan para makasama si Zhao Guo. Tay, nagkamali ka ng tingin. Paano naman magkakaroon ng pagkakataon si Zhang Jie na makipagkita kay Zhao Guo para kumain? May katwiran ka, tayo ay isang pamilya. Bilang isang pamilya, paano pa siya makakalayo? Tito, hindi ka ba pupunta para makasama ang kliyente? Paano ka nandito? Hindi mo pa natitikman ang 5 bituin na hotel, di ba? Ingatan mo ang tindahan ng mabuti. Sa hinaharap, bibigyan ka ng gantimpala ng iyong tiyuhin.
Empty response keys katumbas equals. Tingnan mo kung gaano kabait sa'yo ang mga magulang ko. Dapat mong tandaan na magpasalamat ka. Huwag kang mag-alala, Tio. Lahat ng ito ay nakatatak sa isip ko. Hintayin nyo, ipapapalayas ko kayong lahat para magmakaawa sa akin. Maaga nang namatay ang tatay mo. Iniisip na kayo ng tiyuhin mo ay makakatulong sa isa't isa. Kaya pinayagan kang magtrabaho sa tindahan niya. Hindi ko akalain na siya ay talagang nagbigay sa iyo ng mga sirang bagay bilang kabayaran. Ito ba ay bagay na ginagawa ng tao? Ang tiyahin ay walang silbi ang kanyang mga mata. Sila ay magsisisi sa hinaharap. Walang gaanong nakamit si Jiajia sa pag-aalaga sa mga taong ito sa mga nakaraang taon. Ang oras ay nagbigay din sa kanya ng mga pagsubok. Kung ikaw ay tiyayan, makakasama ko siya sa hirap. Samahan siyang malampasan ang pagsubok. Jiajia, anuman ang gawin mo, susuportahan kita. Ma, gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Maging boss. Zhao, ang ibig mong sabihin ay gusto mong magtayo ng sarili mong tindahan. Mas mabuti pang maging boss kaysa magtrabaho para sa iba habang buhay. Wala ka namang naipon na masyadong pera sa ilalim ni Yanzu, di ba? Hindi ko itinatago kay Ate Zhang. May utang pa sa akin ang tiyuhin ng mahigit 10,000 sweldo. Wala akong sapat na pera para magbukas ng tindahan. Gusto kong humingi ng tulong kay Ate Zhang. Zhao, sabihin mo. Magka-partner tayo. Ikaw ang magbibigay ng pera, ako ang magbibigay ng kaalaman. Maaari rin kitang sanayin para sa iyong guro. Tulungan silang umangat. Ate Zhang, ano sa tingin mo? Zhao, seryoso ka bang tinitingnan si Zhang Ji na ganyan? Tila hindi siya masyadong interesado. Ate Zhang, kung hindi ito angkop. Sobrang akma ito. Nakita ko na ang iyong kakayahan. Akala ko hihingi ka ng pera. Mas kaunti ang kalaban, mas marami ang kasama. Sana nga'y hindi ako nagkamali, si Zhang Ji ay mabilis na pumayag. Hindi pa tayo nag-uusap tungkol sa Haishan. Walang masyadong pag-usapan. Sa 5-5 hatian, hindi ako malulugi sa iyong kakayahan. Mas madaling magbukas ng tindahan kapag hati-hati ang kita. Ate Zhang, ang tiwala mo sa aking kakayahan ay napakalalim. Hindi ako nagtitiwala sa iyong kakayahan. Ay naniniwala ako sa iyo bilang tao. Kapag umunlad ka na sa hinaharap, Huwag mong kalimutan si Ate Zhang, nagbibiro ka lang. Ngayon, ang gusto ko lang ay mapanatili ang aking tindahan. Salamat sa iyo, Ate Zhang. masaya ang ating pakikipagtulungan. Ano na, pumayag na ba si Ginoong Zhang? Ma, huwag ka nang mag-alala, pumayag na si Ate Zhang. Sa kanyang suporta, tiyak na magbubukas ang tindahan. Ayos lang, ayos lang. Kung magtatayo ka ng sarili mong tindahan, hindi mo na kailangang tingnan ang mukha ng iyong tiyuhin. Ito para sa iyong ina, ito ang lahat ng ipon ko sa mga nakaraang taon. Dapat sana ito para sa iyong kasal. Ngayon ay magbubukas ng tindahan. Sige, gamitin mo na muna. Hindi na kailangan ng nanay na magtayo ng tindahan, si Ate Zhang ang magbibigay ng pera. Mayroon akong kasanayan na nakaugat sa aking pagkatao. Kapag may pera, may lakas ng loob sa paggawa ng mga bagay. Hindi ako mababawasan ng halaga. Ma, ang perang ito ay utang ko. Hintayin mo, pag kumita na ako, ibabalik ko sa'yo. Hindi kailangan ng pera ni Mama. Basta't maayos ka lang, ayos na. Nanay, tiyak na bibigyan kita ng magandang buhay. Tinawag ako ng mga magulang ni Jiajia para kumain. Sige na, Xiao Zhao. Sabi ni Jiajia, ang sweldo mo ngayong buwan ay 1 bunto ng basura. Kulang ako sa kakayahan. Noong una, nagtiwala ako sa tiyuhin. Nakapagpasya na si Zhao Go na magbukas ng sarili niyang tindahan. Naniniwala ako sa kanya. Tiyo at ya, huwag kayong mag-alala. Hindi ko magiging pasanin ang pamilya Li. Ano ang ibig sabihin ng magpabigat? Sabi ko na makakasama kita sa hirap, Xiao Zhao. Hindi iyon ang ibig sabihin namin. Mabuti ang iyong pagkatao. Maaasahan at mahusay. Ako at ang iyong tiyuhin ay palaging itinuturing kang bahagi ng pamilya. Kung kailangan mo ng tulong sa iyong karera, huwag mag-atubiling magsalita. Kahit na hindi kami mayaman o nakatataas na pamilya. Ngunit ang tulong na maibibigay ay tiyak na hindi magiging malabo. Maraming kailangan ng pera sa pagbubukas ng tindahan mo. Ito ang intensyon namin ng iyong tiyahin. Walang kailangan si Tito. Ako ay kasosyo sa teknolohiya kasama ang iba. Kinuha mo na, kunin mo na. Zhao, tanggapin mo na ito, kung hindi ay hindi mapapakalma ang tiyuhin mo. Sobrang umaasa ang mga magulang ko sa'yo. Hindi rin sinasabi na yumaman. Basta't masaya kayo ni Jiajia, makakaalis na kami sa pag-aalala. Salamat po, Tito at Tita. Sisiguraduhin kong magiging masaya si Jiajia. Pasensya na kay Ginoong Zhao sa abala. Magkano, libre ngayon? Talagang nakakaabala. Natapos ni Guru Zhao ang mga appointment ng mga matagal ng kliyente. Dapat na akong umalis. Lumalago na ang negosyo sa tindahan. Naghanap ako ng katulong para makatulong sa iyo. Magandang araw, Ginoong Zhao.
Ako si Luer. Ang katulong ay nandito para magnakaw ng kaalaman, di ba? Baka hindi niya ito matuklasan. Kapag natutunan na ni Luer, sisipa na ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Nakikita ko lang na sobrang pagod ka. Hanap tayo ng tao para makatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala, Tio. Ipinagkakatiwala ko sa kanya ang lahat, hindi ba't ganito ang isang pamilya? Busy kayo, may iba pa akong kailangan gawin. Mayroon akong mga bagay na dapat asikasuhin sa mga nakaraang araw. Sa tindahan ay kukunan kita. Nakita ang bagong buhay. Magsisimula na. Mula ngayon, hindi ko na pakikialaman ang mga bagay sa tenda shop. Kailangan kong mag-focus sa aking sariling tindahan. Zhao, kapatid, dumating ka na rin. Tingnan mo kung paano ang tindahan na ito. Malaki at maluwang. Marami akong hinanap na mga lugar. Ang tindahan ito ay nasa tabi ng pangunahing daan. Hindi ito mura para sa isang buwan ng upa, di ba? Uy, Zhao. Hindi ka marunong sa negosyo. Mahal ang renta dito pero sulit. Dumarating at umaalis ang mga sasakyan, may mga tao sa paligid. Hindi ka ba natatakot na hindi ito magiging maganda? Kung sa tingin mo ay walang problema ang tindahang ito. Bukas, hahanap ako ng tao para ayusin ang tindahang ito, sapat ang laki nito. Kahit na 10 o higit pang sasakyan ang pumasok, ayos lang. Ate Zhang, sa tingin ko ay walang problema. Ayos lang iyon, Ate Zhang. Ito ang kontratang inihanda ko, tingnan mo. Nandito ang detalyadong hasyan at mga gawain. Ako ang may kapangyarihan sa mga kasama sa tindahan. Kailangan ding dumaan sa 5 puntos ang pagkuha ng mga tauhan. Nakapagsalita na ako ng kasunduan sa aking tiyuhin dati. Walang natirang bahagi. Walang problema, Zhao. Ito ang larangan na ikaw ay dalubhasa. Hindi ako makikialam. Zhao Gu, nasaan ka sa oras ng trabaho? Maraming customer ang dumating sa tindahan. Hindi na kayang hawakan ni Luer. Mabilis kang bumalik dito. Sige, alam ko na. May kailangan si Zhao sa'yo. Walang anuman, tawag lang ito na nakakainis. Ate Zhang, pag-usapan natin ang tungkol sa renovation. Gusto kong maglagay ng isa dito. Isang maliit na problema na hindi mo naayos sa loob ng 1 oras. Mas mabilis pang mag-ayos ang lola ko kaysa sayo. Ako ay isang kalahating tao. Hindi nga makapag-ayos ng kahit anong bagay. Anong ginagawa mo? Ba't hindi pumasok si Tito ngayon? Sige na nga, pupunta na lang ako sa ibang tindahan. Saan na kaya si Zhao? Hindi pa bumabalik sa oras ng trabaho. Bakit hindi pa siya bumabalik? Huwag kayong umalis, mga kaibigan. Babalik na si Ginoong Zhao. Bumalik na si Ginoong Zhao. Tulungan mo akong tingnan, bumalik na naman ang lumang problema ng sasakyan ko. Bakit ka naglalakad-lakad sa oras ng trabaho? Maniwala ka man o hindi, babawasan kita ng sweldo. Bawas-bawasan ang sahod sa mga sirang bakal na yon. Sa tindahang ito, isa lang ang guro. Paano walang sahod? Hindi, kailangan pa rin natin kumita gamit ang batang ito. Una, kailangan siyang panatilihin sa lugar bago ang lahat. Hindi naman ito malaking pera, di ba? Kikita ng pera, hindi ba kayang ibigay sa'yo ng tiyuhin mo? Magkakapamilya tayo, huwag kang maging ganito ka-iskrim. Agad mong ayusin ang mga sasakyang ito. Saktan natin sila ng husto. Ibibigay ko sa iyo ang bonus. Zhao, pakibilisan mo. Nagmamadali ako. I-start mo na ang sasakyan. Palitan lang ang ignition at pipirmahan na. Salamat, Ginoong Zhao, magkano ang halaga? Hindi marami, 1,000. Basta ibigay mo sa akin, ako ang boss. Karaniwan, isang coil ay nagkakahalaga lamang ng 2 o 300. Kailangan pang singilin ng 1,000, sobrang itim naman. Walang anuman. Zhao Gu, anong ibig mong sabihin? Nakapagpalit na, maaari na tayong umalis. Talagang walang bayad. Walang singil. Talagang salamat kay Ginoong Zhao. Zhao, nagrebelde ka na naman. Kailan ka naging boss? Kailangan itong ibawas mula sa sweldo mo. Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Pumunta na lang kayo sa ibang tindahan. Sarado ang tenda auto repair ngayon. Ginoong Zhao, matagal na akong naghintay para lang makahanap sa iyo. Na, Ginoong Zhao, lahat tayo ay mga suki mo na, di ba? Sandali lang po, mga kaibigan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Guro Zhao ngayon. Sasabihin ko sa kanya. Ano ba talaga ang balak mo, Zhao? Ano ang hindi mo gusto? Maaari mo akong kausapin ng pribado. Ginawa mo itong harap-harapan sa maraming tao at sinira ang negosyo ko. Ayaw mo na bang magtrabaho, di ba? Tito, hindi mo ba alam kung bakit? Zhao, magtrabaho tayong mabuti.
Kapag kumita tayo sa hinaharap, hati tayo sa 5-5 bahagi. Magandang resulta sa loob ng 3 taon. Lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa tindahan ay ako ang namamahala. Ngunit ang pera ay patuloy na pumapasok sa iyong account. Ito ay maliit na bagay lamang. Ito ay maliit na bagay. Hindi ko ba nasabi na? Ngayon, hindi kumikita ang tindahan. Binabayaran kita pero nalulugi pa ako. Tayo ay isang pamilya. Kapag kumita na ako, hindi ko maiiwasang isipin ka. Magbubukas ako ng sarili kong tindahan. Hindi na ako magtatrabaho para sa iyo ng libre. Gusto kong magtayo ng sarili kong tindahan. Ha 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 ha. Nangangarap ka bang magtayo ng tindahan? Akala mo ba madali lang magbukas ng tindahan? Wala kang pera, anong gamit mo para magtayo ng tindahan? Pupunta ka bang magbenta ng puwit? Hintayin mo lang. Papalagpasin ko na lang ang desisyon mo ngayon. Mayroon pang ganitong kalaking pera. Hintayin ang kita, hindi pa pwedeng mag-away. Sige na, pamangkin. Katatapos lang, nagalit din ang tiyuhin. Yung mga sinabi, isang pamilya na nagkikita sa taas at nagkikita sa baba. Huwag mo nang gawing mas nakakahiya pa. Hawakan mo muna ang perang ito. Sa susunod, babayaran ka na lang ng tiyuhin mo. Ayos na ba? Ito ang nararapat sa akin. Itong perang ito, tiyak na bawiin ko ng 10 beses mula sa iyo. Nakapag-usap na siguro Zhao, nakapag-usap na. Gino Zhao at mga kasama niya. Nagpa siya akong hindi na magtrabaho sa Tengda Auto Repair. Kakakuha mo lang ng pera ko. Bigla na lang akong tumalikod at hindi na nagpatuloy. Ang Tengda Auto Repair ay umaasa sa akin. Ngunit ikaw ay nakadamit ng ginto at pilak at nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Gumagamit ng mga sirang bakal at tanso bilang sahod. Kumuha ako ng kaunting pera at nakakatipid. Gumagamit ng sirang bakal bilang sahod. Ito ba ay bagay na ginagawa ng tao? Hindi nakapagtataka na hindi na nagtrabaho si Ginoong Zhao. Kung ako, alis din ako. Iyon ang mga bagay na ito ay tungkol sa negosyo. Para sa mga kliyente upang magmukhang maganda. Hindi mo maintindihan ang aking mga pagsisikap. Ngayon, mahirap makahanap ng trabaho. Maraming mekaniko sa labas. Hindi naman sigurado na mas maganda ang labas kaysa sa akin. Naiintindihan ko. Kaya hindi na kita sinasamahan sa laro, ayoko na. Huwag mong isipin na hindi ko kayang umusad ng wala ka. Mas magiging mabuti pa ang negosyo ng mga lobo kahit wala ka. Umalis na siguro Zhao. Magpapalit din ako ng telepono. Sige na, kalimutan na natin. Sino ba talaga ang magsisisi? Tignan natin kung ano ang mangyayari sa atin. Sa ganitong takbo ng trabaho. Siguro ay magiging handa na ang dekorasyon sa loob ng 1 linggo. Napakalaking tindahan ito. Hindi ko kayang mag-isa lang. Kailangan kong maghanap ng ilang karagdagang katulong. Hello, si Likyang ba ito? Ako si Zhao Guo, gusto kong maghanap ng ilang katulong. Pwede na rin ang mga alagad. Huwag mag-alala, bibigyan ka namin ng magandang trato. Itong si Zhao, ang salot na ito, ay nagdulot sa akin ng ganitong kalaking pagkalugi. Hayaan na lang siyang makaalis. Talagang nakatipid siya. Kailangan kong hingin sa kanya ang bayad sa pinsala. Iyon hintayin mo siyang matuklasan na mahirap sa labas. Siguradong babalik siya para humingi sa akin. Ngayon ang pinakamahalaga ay makahanap ng isang guro na makakapagpatuloy. Tatay, may kilala akong isang guro. Ito si Ginoong Qin, ang Guro Qin. Ginoo Qin, sa wakas ay nandito ka na. Boss Yang, huwag kang mag-alala. Iwanan mo sa akin ang tindahan. Tiyak na makikita mong mas malaki ang kita ng higit sa 10,000 sa loob ng 1 buwan. Tatay, si Guro Qin ay kumikita sa pamamagitan ng panlilinlang. Master, may tunog na kakaiba ang sasakyan ko habang nagmamaneho. Tulungan mo akong tingnan. Palitan lang ang ilang maliliit na piyesa at ayos na. Magkano lahat ito? 5,700 ibigay mo na lang ang halaga para sa gastos. Ang gastos ko sa mga piyesa ay 5,000 na. Kailangan pang isama ang gastos sa paggawa. Ano ang kita ko? Huwag kang magmadali, Tay. Mabuti ang tindahan nyo. Babalik ako sa susunod. Siyempre naman. Ingat ka, boss. Kumita si Boss Layang ng mahigit 100,000 sa transaksyong ito. Kabuang 5,700. Kung wala ang bayad sa tao, talagang nalugi ako. Yung sasakyan kanina ay ilang tornilyo lang ang naluwag. Gumamit ako ng mga piyesa na malapit ng masira. Palitan ang kanyang magagandang piyesa. Mabenta pa, kaya't maaari pang kumita. Talagang bago ito. Hindi ko akalain na may ganitong paraan ng pagkita. Mas mahusay si Master Qin kaysa kay Zhao. Gusto ni Boss Yan na kumita ng mas marami kaya't magpapalit ako ng ilang piyesa. Tiyak na walang makakapansin. Kahit na malaman anong pakialam ko. Basta makaalis na. Kung magkakaroon siya ng problema, kanya na yon.
Mas marami pang kinita kahit hindi ito nasusunod. Kung alam ko lang, sana pinabayaan ko na siyang ayusin ito. Boss, pakisuri naman. Kung walang problema, bukas ay mayaabot na ang trabaho. Walang problema sa mga detalye sa bawat bahagi. Bukas, kapag natapos na ang trabaho, ibabayad ko na ang natitirang halaga. Sige boss, mauna na akong magtrabaho. Sa hinaharap, ito na ang sarili kong tindahan sa Beijing Auto Repair. Boss Zhao, nandito kami para maging mga alagad. Mukhang mga malinis at tapat na tao ang mga ito. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap? Sige lang boss, kahit itratong dumi ng baka, okay lang sa akin. Walang problema sa 6,000 bawat buwan at pagbabayad ng 5 siguro at 1 pondo. Boss, baka nagkamali ka ng narinig. Nandito kami para maging mga apprentice. Masyado bang mataas ang sahod? Naging alagad din ako. Gagawin ang pinakamadumi at pinakamabigat na trabaho at kailangan pang batikusin. Boss, kahit hindi ako nakatapos ng junior high, okay lang ba? Sa aming larangan, nag-aral kami ng teknolohiya. Basta't handa kang maghirap, ayos na yon. At mayroon pa dito sa akin. Dapat malinis ang mga kamay at paa. Huwag niyong isipin na galawin ang sasakyan ng mga customer. Kapag nahuli, agad na matatanggal sa trabaho. Naiintindihan ko, maaari na kayong umuwi. Hintayin niyo akong ipaalam sa inyo bago kayo makapasok sa trabaho, ayos ba? Ng boss. Kapag opisyal na nagsimula ang negosyo, doon ako muling magsisimula. Tinawag tayo ng tiyuhin. Kung may gusto kayong sabihin, bilisan nyo na, hindi pa kayo kumakain, di ba? May natitirang pagkain sa mesa. Kumain muna kayo bago tayo mag-usap. Isang mesa ng mga tira na kahit aso ay ayaw kainin. Parang nagbigay ng limos. Ngayon, linawin natin ang mga bagay-bagay. Ayos lang na sundin mo ang daan na gusto mong tahakin. Wala nang bahagi sa kita. Sabihin mo ng malinaw. Para hindi na sa hinaharap may mga tao pang magmakaawa sa akin na bigyan sila ng pera. Tito, talagang naisip mo bang bigyan ako ng bahagi ng kita? Zhaogu, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ako ang nag-utos sa iyo na magtrabaho sa tindahan. Hindi mo pa alam kung saan ka naglilibang ngayon. Sapat na ang katapatan ng pamilya namin sa mga nakaraang taon. Pinagtrabaho kita sa tindahan at inalagaan ka ng ganitong katagal. Yan Zhu, si Zhaogu ay nagtrabaho sa ilalim mo ng maraming taon. Magkano ang utang mo na hindi mo pa nababayaran? Sino ang puting mata na lobo, alam ng lahat. Kapatid, ikaw ang humiling sa akin noon. Kaya pinayagan si Zhao na magtrabaho sa tindahan. Sa mga taong ito, marami siyang natutunang kasanayan sa aking tindahan. Hindi ko siya tinanong tungkol sa bayad sa tuition. Dapat siyang lumuhod at magbigay galang sa akin. Lahat ng iyon ay tapos na. Walang saysay na magtalo pa. Mabuti na lang na mabuhay tayo ng maayos. Ikaw ang pamilya Li. Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa isang walang kwentang tao tulad ni Zhao? Nakipaghiwalay ka kay Zhaogu. Uncle, ipapakilala kita sa isang mayamang babae kasama ko. Mas magaling ako kaysa kay Zhao. Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Sige na, umalis ka na. Paglabas natin sa pintuang ito, wala na tayong ugnayan. Ako ang tunay mong kapatid. Ang pera lang ang kilala namin, hindi ang sinumang kapatid. Dapat na talagang maghiwalay ng landas ang pamilyang ito ng mga pulube. Mama, umalis na tayo. Pagsisihan nila ang ginawa nila. Isang pamilya ng mga pulubi na hindi na makakaahon sa buhay. Magaling, Ginoong Qin. Simula nang dumating ka, tumaas ng halos 50% ang kita ng tindahan. Sa wakas, nagamit na ang mga sirang piyesa. Ito ang bahagi mo sa pagbebenta ng mga piyesa. 10,800 ay naku. Maraming salamat, boss yan. Ito ang nararapat sa'yo, Jie. Hindi katulad ng batang si Zhao. Kakain siya ng libre at hihingi sa akin ng pera. Sa hinaharap, lahat ng sasakyan na dumarating sa tindahan. Lahat ng pwedeng palitan, palitan mo na. Bago sa luma, luma sa sira. Palitan ang luma ng sira. Mag-ingat ka pa rin, huwag kang mahuli. Huwag mag-alala, garantisadong hindi. Ang tindahan ito ninyo ay isang scam. Ano bang mga depektibong piyesa ang pinalit nyo sa akin? Lumabas ka, ilang araw na ang nakalipas ay dito ko pinagawa ang sasakyan ko. Ilang araw pa lang, may problema na naman. Baka pinalitan mo ako ng mga depektibong piyesa. Mula nang lumabas ang sasakyan mula sa inyo, hindi pa umabot ng 1 linggo. Nagsimula na ring tumagas ang tubig mula sa radiator. Sumunod ay nasunog ang kuryente. Ngayon kahit ang makina ay nag-aaboy na. Tiyak na nag-freeze ang mga kamay at paan nyo. Hindi mo makita ang nakasulat na puti sa itim sa aking dingding. Magbigay tayo ng kaunting puwang sa isa't isa. Titignan ko para sa'yo. Medyo matindi ang pagpapalit noong nakaraan. Hindi ko akalain na masisira ito ng ganito kabilis. Haha, Boss Lee. Maliit na sira, palitan lang ng ilang piyesa at ayos na, pero kailangan pang palitan. Noong nakaraang beses, nagpalit ako ng maraming piyesa. Halos masira na ang sasakyan ko. Kung hindi mo kayang ayusin, umalis ka na.
Maganda ang negosyo ko. Hindi kita kailangan, isa ka lang sa mga itim na tindahan. Sobrang itim na tindahan talaga, Jenny. Hindi ka mawawalan kung paano kumita. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng salbaheng si Zhao kamakailan. Hintayin siyang uminom ng hangin mula sa hilagang kanluran sa loob ng ilang araw. Dapat umiyak siyang bumalik at humingi sa akin. Pagdating ng panahon, papagawa ko siya sa akin ng walang bayad. Nagsimula ng opisyal ang operasyon ng Jincheng Auto Repair ngayon. Si Xiao Zhao, sa wakas ay nakalampas na sa hirap. Tiyak na magiging masagana ang negosyo sa hinaharap. Inaalagaan na ang sarili sa pagnenegosyo. Opisyal nang nagbukas ang Jincheng Auto Repair. Maligayang pagdating sa lahat, sana'y suportahan niyo kami. Sa wakas, mayroon na akong sariling tindahan. Ang eksenang ito ay talagang kahanga-hanga. Pero ang mga tulong na nahanap mo ay mga baguhan, di ba? Baka gusto mong hanapan kita ng mga bihasang guro. Wag na, Ate Zhang. Mga baguhan na ito, hindi nahawahan ng ibang mga lobo ang kapaligiran. Malinis ang mga kamay at paa. Lahat ng mga kabataan, tiyak na mabilis silang matututo. Sige na, basta't ikaw ang namamahala sa mga bagay sa tindahan. Hindi rin ako makikialam. Hindi ko akalain na ang mga second-hand na piyesa ay kayang ibenta ng ganito karami. Balikan si Guru Qin at ipagawa pang mas mabuti. Ang pagbubukas ng tindahan ng sasakyan sa kabisera ay napakaastig. Inaalagaan mo na ang sarili mo sa pagnenegosyo. Sa loob ng isang linggo mula nang magbukas ang aming bagong tindahan, magkakaroon ng 20% diskwento sa mga pag-aayos ng sasakyan. Ayos! Ito ang tunay na may-ari. Tiyak na ako ay nag-evolve na. Sabi ko na nga ba, ang tindahang ito ay napakaastig. Paano makakapagpatakbo ng negosyo ang mahirap na si Zhao? Ginamit ito ni Zhang Jai. Ito si Ginoong Zhao. Isa siya sa mga may-ari ng auto repair shop sa kabisera. Huwag mong isipin na siya ay bata pa. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa pagkukumpuni ng sasakyan. Kahit sa tunog lang, kaya niyang ayusin ang iba't ibang mahihirap na problema. Ang galing naman. Boss, pakitingnan mo ako. Baka may nag-freeze sa mga gulong ng sasakyan ko. Tapakan ng accelerator. Gaano na katagal mong nabili ang sasakyan na ito? Bakit, 2 taon pa lang naman? Anong problema? Pinalitan ng ibang tao ang iyong mga piyesa. Ang mga piyesang ito ay malapit ng masira. Nakakainis talaga ako. Yung tindahan na yon ay ayaw talagang umamin. Babalik ako at tiyak na sisingilin ko siya. Ano ang pangalan ng shop na iyon ng sasakyan? Parang may pangalan itong Tengda Auto Repair. Nang umalis ka, agad nang nagsimula si Yanzuo na gumawa ng mga kalokohan. Ganito ang pagnenegosyo. Tila hindi magtatagal at magsasara na siya. Sayang lang. Nahirapan akong ipunin ang aking kasikatan. Walang anuman, Zhao. Ngayon mayroon ka ng sarili mong tindahan. Tama iyon. Ngayon ay nagsisimula na muli at tiyak na mas magagawa ko ito ng mas mabuti. Boss Lee, pumasok ka na sa tindahan. Tutulungan kitang ayusin ang sasakyan. Sige, tutulungan kitang ibalik ito. Talagang mahusay ang boss na ito. Malinis at maayos ang trabaho. Hindi nag-aksaya ng oras. Ang teknolohiyang ito sa pagbabayad ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Ayusin ni Boss Lee, tingnan mo. Parang bagong sasakyan. Ano man ang halaga, ibibigay ko ang doble. Walang dapat sabihin, magandang 20% diskwento. Para na rin tayong nagkaibigan, hahaha. Sige, Ginoong Zhao. Sa susunod, irerekomenda ko ang mga kaibigan kong magpagawa ng sasakyan dito sa iyo. Ang Beijing Auto Repair ay nakabatay sa katapatan. Sasabihin ko lang kung gaano karami. Walang sisingilin kahit 1 sentimo sa mga hindi maayos na pagkakaayos. Kung mahuli ang pagpapalit ng piyesa, direktang papabayaran ng isang sasakyan. Ang boss na ito ay talagang tapat. Sa susunod, siya na ang hahanapin ko para sa mga repair. Napakalawak ng pananaw. Sa hinaharap, napakarami mong posibilidad. Zhao, kapatid, mukhang magiging abala ka sa mga darating na araw. Bakit ang pagpapalit ng ilang piyesa ay nagkakahalaga ng 3,000, ang mahal naman? Dati hindi ganito ang presyo ni Guru Zhao. Na, magaling si Ginoong Zhao. Makatwiran din ang presyo. Si Guru Qin ay isang bihasang manggagawa na tinawag ko sa mataas na halaga. Ay walang makakapantay sa kalidad ng mga produkto. Basta't ganito ang presyo sa Tengda Auto Repair. Kung gusto mo, palitan mo. Basta't nandito kayo para magpagawa ng sasakyan, hindi ko kailangan ang ilan sa inyo. Tingnan nyo, lahat. Nagbukas na ng sariling tindahan si Guru Zhao. Tinawag na si Zhao ng Jincheng Auto Repair na nagbukas na ng sarili niyang tindahan. Mga kababayan, pumunta kayo sa Beijing Auto Repair Shop. Si Guru Zhao ay nagbibigay sa atin ng 20% diskwento. Huwag na kayong magpagawa sa tindahang ito.
Paano mangyayari yon? Anong gamit ng mahirap na yon para magbukas ng tindahan? Huwag magmadali mga kaibigan. Isa-isa lang, hindi ba't magbubukas siya ng tindahan? Bakit ang dami ng tao? Ano ang balak mong gawin? Huwag mong isipin na makisali sa pila. Naghahanap ako kay Zhao Gu. Sino ba ang nandito na hindi naghahanap kay Guru Zhao? Maghintay sa likod ng pila. Zhao Gu, bakit ka lumabas? Paano ko nakalimutan na wala na siguro Zhao dito? Nawala ang lahat ng negosyo sa tindahan ko dahil sa'yo. Bayaran mo ang aking mga pagkalugi. Tito, may mga bula ba sa utak mo? Mabilis na umalis, marami pang tao ang naghihintay dito. Pumunta ka sa likod at pumila. Naghihintay pa akong makasakay ng sasakyan. Zhao, huwag mo akong pilitin na tumawag ng pulis. Nagsinungaling ka sa akin sa tindahan ko. Kailan ba ako nagkautang? Ano ang ebidensya mo? Wala kang kahit isang sentimo. Mula nang umalis ka sa tindahan ko, nagbukas ka na ng sarili mong tindahan. Saan galing ang pera? Ang tindahan ito ay pinagsamahan namin ni Ate Zhang. Si Zhang Jay, Danny, makikipagtulungan siya sa'yo. Maliban na lang kung bulag si Ate Zhang, paano mangyayari yon? Hindi ko maaring makipagtulungan kay Zhao sa pagbubukas ng tindahan. Ang tindahang ito ay pinagsamahan namin ni Zhao. Mayroon ka bang opinyon? Walang kapantay si Zhao sa kanyang mga kakayahan. Marami ang may kakayahang agawin siya. Hindi madaling makahanap ng mga katulad niyang mekaniko. Sa tindahan mo, ako'y nagigising ng maaga at nagtatrabaho hanggang gabi. Dumarating ang mga tao para sa aking galing sa pag-aayos ng sasakyan. Sa huli, ginamit mo ang isang sako ng basura para lang ako paalisin. Akala mo talaga ay dahil maganda ang lokasyon ng tindahan mo. Gamitin ang mga sirang bagay bilang kabayaran sa sahod. May bula ba ang utak mo? Saan ka makakakita ng ganitong walang konsensya na hindi tatakbo sa malaking tahanan? Zhao Gu, hindi ako naniniwala na wala ka. Hindi ba pwedeng magsara ang Tengda Auto Repair? Ilang araw na, 2 tao lang ang dumating para ayusin ang sasakyan. Mas pinipili pa nilang pumunta sa Zhao at maghintay ng ilang oras. Ayaw pa rin nilang pumunta rito sa atin. Walang utang na loob na asong ulol. Hindi ba't mas mura lang ito kaysa sa atin? Bumababa rin kami ng presyo. Pagdating ng panahon, palitan natin ng mas maraming piyesa mula sa sasakyan. Bumaba at magbenta. Ang suot na ito ay bagay na bagay sa sasakyang ito, malaking kita ito. Boss, are you fixing cars? Tama ba ang alaala ni Ginoong Tan? Mukhang hindi magaling ang mekaniko sa Tengda Auto Repair. Imposible, nag-ayos ako doon. Ang guro ay kayang matukoy ang problema sa pamamagitan lamang ng tunog. 3 araw mula ngayon, gamitin ang mga sasakyang ito para sunduin si Ginoong Luo. Walang pakialam sa halaga. Kung may sira, palitan agad ng bago, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Ginoong Tan. Suriin ang mga sasakyang ito. Maliit na problema, tingnan mo ito, Guru Qin. Hindi ko pa nakikita ang ganitong mga mamahaling sasakyan. Sino ang nakakaalam kung paano ito ayusin? Hindi ba't sinasabi na agad na maririnig ang problema? Bakit ang tagal, hindi pa rin makita? Parang wala namang problema, genen. Kung kailangan palitan, palitan na. Hindi nagkukulang sa pera si Ginoong Tan. May ilang piyesa na kailangang palitan. Lahat ng piyesa ay dapat ang pinakamaganda. Ito ang paunang bayad. Babalik ako para kunin ang sasakyan pagkatapos ng 3 araw. Mukhang wala namang kailangang palitan sa sasakyang ito. Kailangan lahat palitan. Ang mga piyesa ng ganitong mamahaling sasakyan ay talagang mahalaga. Maliban sa makina, lahat ng pwedeng palitan, pinalitan na niya. Ang mga sasakyang ito ay kayang kumain ng mahigit sa 100,000 uri. Abala ang negosyo sa panahong ito. Salamat sa inyong lahat sa pagsisikap. Guro, binigyan mo kami ng mga alagad ng 6,000 bawat buwan. Kahit gaano pa kahirap, ito ay nararapat. Sinabi ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, ikaw ay isang buhay na bodhisattva. Alam ko kung gaano karaming paghihirap ang dinaranas ng isang disipulo. Ayokong maranasan niyo ulit iyon. Hindi na maaga. Magpahinga na kayong lahat. Zhao, kapatid, wala kang kahit kaunting pag-aalala sa pagtuturo sa mga estudyante. Mamatay ang guro sa gutom. Kung natuto na sila ng mas maaga, mas madali sana ang lahat para sa akin. Paano kung tumakas sila? Iyon ay nagpapakita lamang na hindi sapat ang aking mga benepisyo. Ang tao ay umaakyat sa mas mataas na antas. Naiintindihan din. Kumita si Ate Zhang ng 50% sa panahong ito. Maraming matagal ng suki ang sumusuporta sa panahong ito. Hintayin ang panahong ito na lumipas. Dapat ay magiging kaunti ito. Nagsimula pa lang ito ng 1 linggo. Isang tao ay may 80,000 na kita. Kahit na sa hinaharap ay bumaba ang negosyo. Noong araw na iyon, mayroon ding 1 o 2,000. Dapat ay halos ganoon. Ha ha ha. Tama nga ang hinala ko sa'yo, Zhao.
Bakit hindi ka pa natutulog ng maaga, Jia? Ang late na. Hindi ako makatulog kapag hindi ka umuwi. Saan galing ang kinita ng tindahan nitong mga nakaraang araw? Alagaan ang kinita ng tindahan. Ilang araw pa lang ito, ang dami na, naku. Sa simula, medyo mas marami ito. Kapag naging stable na, magiging kaunti na lang ito. Noong nagtatrabaho ka sa kamay ng iyong tiyuhin, 1 buwan lang ang kita sa mga sirang bagay at pinapalayas ka na. Ngayon, 1 buwan mo na lang ang katumbas ng 1 taon sa kanya. Lahat ng iyon ay lumipas na. Mabuti na lang at nagiging maayos ang buhay natin. Basta gumaling ka, ayos na. Hindi na kailangang mag-alala si Mama sa hinaharap. Mama, matanda na. Ibigay na lang ang perang ito kay Jia para ingatan. Sige, hindi na ako mag-aalangan. Dumating na ang boss. Naayos na ba ang sasakyan? Sige na, sige na. Lahat ng maliliit at malalaking problema ay naayos na, hindi masama. Sa susunod na may ganitong trabaho, hahanapin ko kayo. Dapat nang umalis si Ginoong Tan para sunduin si Ginoong Luo sa sasakyan. Sinasabi ko na nga ba? Alam ng mga mayayamang ito kung paano gumastos ng pera. Talagang kita pa rin ang makukuha sa akin. Naibenta ba ang mga piyesa? Kanina umaga lang pumasok ang bayad, nakabenta ako ng mahigit 800,000. Ang mga piyesa ng mamahaling sasakyan ay talagang mahalaga, ha. Talagang si Ginoong Zhao ang nag-ayos ng sasakyang ito. Walang-wala, may problema ba si Ginoong Tan? Siguradong may ginawa si Zhao dito. Ang basurang ito ay palaging nandyan para mangopya ng mga ideya. Nasaan siguro Zhao? Ihahatid mo siya dito at personal kong tatanungin. Umalis na si Zhao. Tila hindi siya agad makakabalik. Hindi ba't nagmamadali ka? Babalik siya at ipapaalam ko sa'yo kung ano ang gusto mong gawin. Pinalayas niyo na kami sa tindahan niyo. Wala nang kinalaman ang lahat sa aming tindahan. Kailangan igalang si Ginoong Tan sa parehong puti at itim na mundo. Isang salita lang ang kailangan para isara ang tindahan mo. Huwag kang maging hindi marunong umunawa. Tatawagan ko si Zhao Guo para bumalik. Hello Zhao Guo, tulungan mo naman ang tiyuhin. Hindi ko kayang tumulong. Huwag, Zhao Guo. Lahat tayo ay magkamag-anak, tulungan niyo ako. Empty response keys katumbas equals. Zhao, pakinggan mo ako. Dati, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ito na lang ang pagkakataon. Matapos kong matulungan ka, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng utang ko sa iyo. Pero kailangan mong pangakuan ako ng isang kondisyon. Kailangan mong ipagpaumanhin ng buong pamilya mo sina Jia at nanay ko. Walang problema. Sige, pumayag na ako, dumaan ka na. Zhao Guo, finally you are here. Matagal nang naghihintay si Ginoong Tan sa'yo. Zhao, tingnan mo ang sasakyan na inayos mo. Bakit hindi mo pa agad aminin ang pagkakamali mo kay Ginoong Tan? Zhao Shifu, talagang ikaw ang nag-ayos ng sasakyan ko, di ba? Lahat ng mga sasakyang ito ay inayos ni Zhao. Dahil talagang si Ginoong Zhao ang nag-ayos nito. Kalilimutan na lang natin ang bagay na ito. Ginoong Tan, hindi ko ito inayos. Hindi ko inayos ang sasakyan ni Ginoong Tan. Matagal na akong hindi na nagtatrabaho dito. Zhao Guo, sa puntong ito, patuloy ka pa rin nagtatanggi ng responsibilidad. Hindi na nagagalit sa iyo si Ginoong Tan. Zhao Guo, tanggapin mo na lang. Ang pamangkin ay tumulong sa kanyang tiyuhin. Boss Tan, matagal na akong nag-isa at nagnenegosyo. Nagbukas ako ng isang tindahan na tinatawag na Jingcheng Auto Repair. Paano ko hindi alam na nag-isa ka na? Sobrang abala ako nitong mga nakaraang panahon ng pagbubukas. Hindi ko pa kayo naabisuhan. Ganito, Ginoong Tan, ang mga sasakyan nyo ay dadalhin sa akin. Gagawin ko ito ng libre para sa inyo. Ha. Siguro Zhao ay may magandang pananaw sa kanyang trabaho. Ang tindahang ito ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa iyong reputasyon. Walang dahilan, wag na, Ginoong Tan. Nakasalalay ang buong pamilya ko sa tindahang ito para sa pagkain, pamangkin. Bumalik ka na. Niloko mo ako sa pagkakataong ito ng dibidendo. 3 talaga, kuya, pakiusap na, okay ba? Tama na talaga ang tiyak na pagkakamali. Itigil mo na ang pagpapanggap, sawa na ako dyan. Noong una, nang ginamit mo ang mga sirang bakal bilang kabayaran sa aking sahod. Bakit hindi mo naisip ang araw na ito? Bakit hindi mo alam na mali nang insultuhin mo si Jia? Nung nilinaw mo ang relasyon mo sa nanay ko, paano mo hindi alam na mali? Dahil sa ugnayan nila bilang kamag-anak, si Zhao Guo ay nagbigay ng konsiderasyon. Tulungan mo kami ulit. Pakiusap kay Ginoong Tan, hindi ba kayo nagkamali? Alam nyo lang na mamamatay kayo. Ayusin mo nang maayos ang lugar na ito, naiintindihan mo. Ginoong Tan, huwag naman, paano na ang pamilya ko kung ganito? Lene,
Kapag nandyan ka sa pagsisinungaling, bakit hindi mo naisip kung paano nabubuhay ang iba? Sa loob ng isang buwan, bayaran ang pagkawala ni Ginoong Tan. Kung may lakas ng loob na tumakas, yen. 100,000 piso, boss yan. Pero mula sa pagbebenta ng mga piyesa ng sasakyan na ito, kasama na ang mga kinita noong mga nakaraang araw. Dapat ay sapat na yon, di ba? Nasaan ang pera? Anong nangyari? Naiwan na lang ang 400,000. Tay, inilaan ko na lahat sa investment. Isang stock na sinabi sa akin ng kaklase ko. Siguradong kita ito. Titignan ko na kung magkano na ang kinita. Tumigil ang lolo. Paano nangyari ito? Huwag kang mag-alala, tatawagan ko siya. Hindi mo ba sinabing siguradong kita ito? Sa stock trading, walang ganitong bagay na kumikita lang at hindi nalulugi. Hindi ko matanggap na nalugi pa ako ng ganitong halaga. Umalis ka na. Saan ka kukuha ng 1,000,000 na yon para bayaran? Ayos na ang sasakyan, Ginoong Tan. Sige, suriin mo na lang. Hindi na kailangan, kampante ako sa iyong kamay. Zhao, tanggapin mo na. Hindi ko maaring tanggapin ang perang ito. Sinabi ko na kay Ginoong Tan na tutulungan ko kayong ayusin ito ng libre. Maging tapat sa salita. Sa negosyo, mas dapat tayong maging tapat. Zhao Shifu, hindi ito ang bayad para sa pagkukumpuni ng sasakyan ngayon. Ito ang aking pera para sa susunod na pagkukumpuni ng sasakyan. Sa susunod, ang sasakyan ko Dito na lahat ng sasakyan ko para ayusin. Tanggapin mo na lang. Sige, ilagay mo muna ang perang ito sa akin. Sa susunod, ibabawas ang bayad sa loob ng pag-aayos ng sasakyan. Sige, walang problema. Anong tindahan ang nasira ng tao? Kayong dalawa, mga lalaking malalaki, nasa loob ng tindahan. Pinaabot pa na masira ang tindahan. Talagang walang silbi. Marami silang tao at may kapangyarihan. Bakit hindi ka pupunta? Magsasabi lang ng mga walang kwentang bagay. Bakit hindi kayo nag-ulat sa pulis? Anong ipapaulat? Nahuli ako habang nagpapalit ng piyesa. Dapat bang tawagan ng pulis para hulihin siya o ako? Nakakainis ako. Sisiwain ko si Zhao Go na yon, ang salot. Siyempre, masaya si Zhao Go na hindi tayo makita. Naghanap ng tao para sa patibong. Nang iwasan tayo. Sayang at pinayagan ko pa siyang magtrabaho sa tindahan. Hindi ko akalain na makakapagpalaki ako ng ganitong uri ng taksil. Zhao Go, ikaw ang unang hindi nakatiis. Huwag mo akong sisihin sa kawalang katarungan. Boss Yang, huwag kang mag-alala. Magpapalit ako ng ilang magagandang piyesa. 1,000,000 piso sa isang buwan, walang problema. Dapat talagang kunin ang perang ito mula sa kanila. Kapatid, nag-aayos ka ba ng sasakyan? Mayroon kayong isang guro na may apelyidong Zhao, di ba? Siya nga si Ginoong Zhao. Ako si Zhao. Kapatid, huwag kang magpaloko sa tindahan ito. Si Master Zhao ay nagbukas ng kanyang sariling auto repair shop sa kabisera. Sila ay gumagamit ng pangalan para sa kanilang iligal na negosyo. Kapag nagpagawa ka sa akin, bibigyan kita ng 20% diskwento. Tama na, espesyal akong pumunta para hanapin si Guro Zhao. Lahat ng kasalanan kay Zhao Go na salot. Ninakaw lahat ng negosyo ko. Kailangan ni Boss Yan na makipag-usap muli kay Zhao Go. Hayaan siyang magkaroon ng pangalan sa tindahan. Kaya may mga tao nang darating. Sa huli, siya ay iyong pamangkin. Ang pagputol ng buto ay konektado sa litid. Ako ang kanyang tunay na tiyuhin. Wala namang dahilan para hindi siya pumayag kung pangalan lang ang nakasabit. Anong kapatid? Wala akong kapatid na lalaki. Ate, tayo ay pamilya. Huwag masyadong mawala ng respeto. Sino ang nagsabing pamilya tayo? Sinasabi mo, hindi ako karapat-dapat na maging pamilya mo bilang isang mahirap na kamag-anak. Nagsasalita na naman ng galit ang ate. Noong una, mali ang emperador. Agad na humingi ng tawad sa kapatid. Ate, pasensya na. Ate, ito ang espesyal na binili kong bird's nest. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Si Yanzuo ay gumastos ng malaking halaga para dito. Kahit siya mismo ay ayaw kumain ito. Kitang-kita na galing ito sa tindahan sa ibaba. Gusto mo pa akong gawing tanga. Hindi ka karapat dapat kumain ng bird's nest. Ate, si Zhao ay nandyan. Hindi nasa bahay, abala sa tindahan. Ngayon, si Zhao ay kumikita ng 10,000 sa isang araw. Noong una sa tindahan mo, ilang libong piso pa ang kailangang tingnan ang mukha mo. Sana noon ay hindi ako nag-isip. Buhay na ng ilang dekada pero hindi pa rin marunong. Talagang nabuhay na parang aso. Mas masakit na sabihin ito, baka magalit ka. Kamakailan lang, hindi maganda ang negosyo sa tindahan. Gusto kong ipangalan si Zhao Go sa tindahan ko. Unahin mo munang bayaran ang utang na sweldo kay Zhao Go bago pag-usapan ang bagay na ito. Ate, saan pa ako kukuha ng pera ngayon?
Hindi mo ako tutulungan, nakatingin ang mga magulang ko sa langit. Naku, kung alam lang ng mga magulang ko ang mga kalokohan mong ginagawa. Matagal na kitang pinatay. Kapatid, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Kahit naputol ang buto, nakakabit pa rin ang litid. Kailangan talagang sabay-sabay na putulin ang mga litid. Ate, kalma ka lang. Umalis na kayo, nakakainis kayong pamilya. Bumalik na siya pagkatapos ng kalahating buhay, bilisan mong hikbiin ang nanay mo na ibaba ang kutsilyo. Anong nangyari, mama? Gusto nilang ilagay ang pangalan mo sa tindahan. Hindi ako sang-ayon. Nakadisplay lang ng pangalan. Isang pamilya lang ang tumutulong ng kaunti. Ang tindahan nyo ay sisira lang sa reputasyon ni Zhaogo. Ay naku, iba na talaga si Zhaogo kapag may kakayahan. Kaya niyang sabihin ang ganitong mga salita. Sinasabi ng nanay ko kung ano ang gusto niyang sabihin. Kung ayaw mo, umalis ka na. Mama, huwag mo siyang pansinin. Huwag maging walang utang na loob. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo at sa aming pamilya na magkasundo. Kailangan akong bayaran ng 1,000,000 yuan ng pamangkin kong si Han. Talagang wala na akong ibang mapuntahan ngayon. Ito ang nararapat na kapalaran mo sa iyong mga ginawa. Huwag kalimutan na ako ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na magtrabaho sa tindahan. Pagkakataon na matuto ng kasanayan. Hindi ba't ang pagtatrabaho ay hindi tinatawag na walang bayad? Paano naman magiging walang bayad ang pag-aaral ng teknolohiya? Kung ganoon, maghanap ka na lang ng iba na matututo ng teknolohiya dito. Hindi ko kayang mag-aral, Jen. Sa huli, isa ka pa ring mekaniko. Ano bang ipinagmamalaki mo? Hindi ako naniniwala na wala ka na. Hindi pa tayo makakuha ng 1,000,000, umalis na tayo. Zhao, huwag mong hayaang mapagod ka ng labis. Walang anuman, hindi naman ako mapapagod ng matagal. Kapag nakapag-adjust na ang apprentice, magiging madali na para sa akin. Ay. Huwag mag-alala, guro. Tiyak na pag-aralan namin ito ng mabuti. Zhao Master, tulungan mo akong tingnan ang sasakyan. Narito na. Magpahina ka, ako na ang titingin. Bakit naman ang tanga na ito ay nagiging matagumpay sa negosyo? Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi siya magmamalaki ng matagal. May paraan ka na. Hindi ba't siya ang nag-set up sa atin? Nakaayos din ako ng isang palabas para sa kanya. Sige, pwede nang sindihan. Talagang magaling siguro Zhao, siya ay may pambihirang kakayahan. Ang tindahan niyong mapanlin lang. Kailangan kong makakuha ng paliwanag ngayon. Sabi niya na ang tindahan ni Guro Zhao ay isang masamang tindahan. Ano ang nangyari? Walang ibang dahilan kundi ang maghanap ng gulo. Boss, ano ang hindi mo gusto? Ang tindahan niyo ay gumagamit ng mga substandard na materyales. Palitan niyo lahat ng mga depektibong piyesa. Hindi maganda ang intensyon ng mga dumating. Tingnan niyo lahat. Ito ang mga kabutihan na ginawa ng kanilang tindahan. Ano bang nangyayari dito, Guro Zhao? Huwag magmadali, susundin natin ang proseso. Nakita ko mismo si Ginoong Zhao na pinalitan ang mga bagong piyesa ko. Ahem, Siyempre, hindi niyo ito makikita. Ako rin ay isang baloon master. Alam ko ang ganitong estilo niya. Sa simula, hindi mo makikita ang kahit anong problema. hindi lalampas ng 1 buwan ay kailangan na namang bumalik para sa pagsusuri at pagkukumpuni. Ganyan talaga si Zhao, kinukuha ang pera niyo. Kasinungalingan. Imposible na gawin ni Guro Zhao ang ganitong bagay. Iyan hindi siya posible. At siya namang kanyang estudyante. Guro, sumusunod kami sa iyo. Siyempre, wala tayong ginawang masama. Sundin namin ang mga tamang proseso. Wala akong ginawang masama. Hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Tingnan niyo. Ang mga filter sensor ay pinalitan ng mga sirang piyesa. Ginoong Zhao, huwag naman sanang ikaw ang may ginawang hindi tama dito. Kumpirmahin mo na ang sasakyan mong ito ay naayos dito sa akin. Siyempre, nandyan ang mga tala ng pagbabayad. Walang problema dyan. Kung totoo man ito, 10 ulit na kabayaran. Makinig kayong lahat. Inamin ni Zhao Guo ang kanyang sarili. Nagnakaw sila ng mga piyesa sa tindahan. Pero kung ito ay peke, kaya't ito ay haharapin ayon sa batas. Bawat sasakyan sa tindahan ko ay may video ng pagsusuri. Buong prosesong naitala. Talagang may surveillance na. May nagmanipula ba talaga o wala?
Makikita mo naman. Sabi ko ng peke yon. Ipinatupad ayon sa batas. Sa video, pinalitan lang ng tao ang langis ng makina. Walang ibang ginalaw. Talagang sinasadya niyang makialam. Huwag na huwag palampasin ang mga ganitong tao tulad ni Guru Zhao. I-report mo siya sa panghutot. Tumawag ng pulis para mahuli siya. Karamihan sa mga tao ay nakasunod sa mga hinahanap nila. Nakaaway mo ang guro at gusto mo pang umalis. Halos nasira mo na ang reputasyon ng guro ko. Hello, gusto kong mag-ulat. May nag-ulat na sinubukan mong mang-extort, sumama ka sa amin. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mahuhuli namin ang mga tao sa likod niya. Salamat sa iyong pagsisikap. Talagang maayos dito si Guru Zhao. Magsisimula na akong magtiwala sa kabisera. Dito, kampante ako sa pagkukumpuni. Inirerekomenda ko rin ang aking mga kaibigan na dumaan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sinumang nagdadala ng kaibigan ay makakatanggap ng isang libreng serbisyo sa pag-aalaga. Huang Ken, sabihin mo kung sino ang nag-utos sa iyo na siraan ang Jincheng Auto Repair. Paano namin maipagkakanulo ang mga may-ari sa aming larangan? Ano ang magagawa ninyo sa akin? Muli na naman, iiwanan mo akong ilang araw. Ang ebidensyang video at ang iyong nakaraang kaso ay tiyak na magdadala sa iyo ng hindi bababa sa 3 taon. 3 taon. Huwag naman, may mga nakatatanda at mga bata akong umaasa sa akin. Kung isusumpa mo ang nag-utos sa iyo, may pagkakataon kang mabawasan ang parusa. Sasabihin ko lahat. Ano ang gagawin ko kung nahuli ang taong hinahanap ko? Kung ibulgar niya ako, hindi ba ako mahuhuli? Hindi siya agad-agad magsusumbong. Sige, anak, habang hindi pa sila dumadating. Pumunta ka sa ibang lugar para umiwas sa gulo. Magandang ideya. Aalis na ako para ayusin ito. Kamusta? Hindi ako bulag. Ay naku, bitawan niyo ako, sinaktan ng anak ko, sinaktan ng anak ko. Si Huang Ken ay nagbigay ng pahayag at ngayon ay dadalhin siya alinsunod sa batas. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Aking mahal na anak. Bakit kayo nandito? Magsimula na kayong lumabas, huwag nang dumumi sa sahig namin. Huwag, 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 huwag ate. Sinabi ng hari na tulungan niyo si Yansya. Alagaan. Hindi ko sinasadyang magpadala ng tao para manggulo sa iyong tindahan. Lahat ng kasalanan ko na hindi ko siya naituro ng mabuti. Sinasaktan ko ang sarili ko, Danny. Pinaigtingin mo pa. Anong klaseng tao ang nagtuturo ng anong klaseng anak? Bakit hindi mo alam na mali ka nang maghanap ka ng taong makikialam? Ate, alam namin na nagkamali kami. Ngayon, kailangan lang magsulat ng isang sulat ng pag-unawa. Makakalabas na siya. Siya ay isang adulto. Dapat siyang managot sa mga bagay na ginawa niya. Ako lang ang anak na mahalaga bilang isang artista. Hindi siya pwedeng makulong Inalagaan ng tiya mo, lumuhod na ako at nagmamakaawa sa'yo. Pati ang tiyuhin ay humihingi sa'yo, pakiusap. Si Tito Zhao ay humihiling din sa'yo. Kung may papasok siya sa kulungan, tapos na ang buhay niya. Hindi niyo siya naituwid ng maayos. Tutulungan kayo ng lipunan na magturo. Sa tingin ko, tamang-tama lang na ipasok siya. Ang ganitong tao na may masamang intensyon. Ang manatili sa labas ay kapahamakan din. 8.
Ako nga ang kapatid mong lalaki, kung ayaw mong tumulong, ayos lang. Kaya mong sabihin ang ganitong mga salita. Noong una pa lang, sinabi ko na sa'yo na dapat mong turuan siya ng mabuti. Wala kang narinig na kahit isang salita. Mula pagkabata, pinabayaan at pinalambot siya. Sila ang dahilan kung bakit siya ganito ngayon. Alam ko na ngayon na mali ako. Si Zhao Go ay tutulong sa tiyahin sa pagkakataong ito. Kapag lumabas si Yang Xia, ipapagawa ko sa kanya na humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko kayang kontrolin ang batas. Naging masama ang ugali ni Yanxia. Ang bansa ang tutulong sa iyo na ituwid ang mga daliri. Zhao, kahit ganito na ako kaamo at nagmamakaawa sa iyo, hindi mo ba maawa-awaan si Yang Xia? Maawa ka ba sa akin? Huwag kang masyadong magyabang. Kung hindi dahil sa akin na pinayagan kitang magtrabaho sa tindahan noon. Kaya mo bang umabot sa ganitong estado ngayon? Wala ka bang kahit kaunting pasasalamat? Nakakaawa ang tiyan mo kung magtagumpay ka sa mga sinasabi mo. Nawasak ang reputasyon ng tindahan ko na pinagsikapan kong ipon-ipon. Kailangan ng isara ang tindahan ko. Sino ang magmamalasakit sa akin noon? Sino ang maawa sa aking alagad sa tindahan? Ang aking pasasalamat ay 2,000 hanggang 3,000 bawat buwan. Sahod na bahagyang sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Isa pa, isang sako ng mga sirang barya at bakal. Sa huli, nakita mo ba akong parang tunay na pamangkin? Ako. Ginawa ko iyon para sanayin ka. Kung hindi, paano mo makakamit ang mga tagumpay mo ngayon? Bakit? Ano namang masama kung humingi ka ng kaunting tulong sa akin sa pera? Lahat tayo ay isang pamilya. Bakit kailangan pang maging masyadong mapaghiganti? Gumawa ka ng isang sulat ng pag-unawa. Ibabalik ko sa iyo ang iyong sahod. Ngayon, masaya ka na ba? Mukhang hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Babayaran ko na ang utang ko sa'yo, pero hindi ka pa rin pumapayag. Ano pa ang gusto mong isipin? Bakit ang sakin mo naman? Zhao Gyu, kung hindi ka pipirma ng waiver ngayon, mamamatay ako sa bahay nyo. Talaga ba? Gusto mo bang may mangyaring masama bago ka makontento, Zhao Gufei? Talagang utang mo sa pamilya namin iyon. Ngayon ay sinasadya pa nilang gamitin ang baril laban sa amin. Magsimula ka nang umalis sa bahay ko. Ang payat-payat mo. Walang puwang sa bahay ko para sa mga walang hiya at mga pasaway na katulad ninyo. Hindi kailanman pera ang aking pinapahalagahan. Ay respeto. Wala akong natanggap na kahit kaunting respeto mula sa iyo. Mula sa paggamit ng wrench para sa pang-aapi sa akin. Sa pagpayag kay Yanxia na umupa ng tao para maghasik ng gulo sa aking tindahan. Mula simula hanggang sa wakas, gusto mo lang akong apihin at hamakin. Ngayon na ang apoy ay umabot na sa kanya, saka siya naisipang humingi ng tulong sa akin. Ngunit mula simula hanggang wakas, wala ni isang taos pusong paghingi ng tawad. Nasa matinding pag-atake pa rin. Akala niya ay isang bayani, pero ang pagkakakulong niya ay kanyang kaparusahan. Nangangarap ka kung akala mo'y isusulat ko ang liham ng pagpapatawad. Kung magpapatuloy kayo sa gulo, magre-report ako. Sinasabi ng mga otoridad na pumasok kayo sa pribadong tahanan. Sakta ng pamilya ko. Papasukin kayo para magkasama-sama ang pamilya. Tama ang ginawa mo, anak. Nanay, pasensya ka na at nagdusa ka. Dumating na ang mga magulang mo para bisitahin ka, Yan Xiao. Ano na ang nangyari? Nandito na ba ang sulat ng pag-unawa mula sa mga magulang para sa batang iyon? Sa wakas, hindi na ako kailangang manatili sa lugar na ito. Nasa labas ang mga nakasuot ng uniforme. Bakit hindi ka pa dumating para palayain ako? Anong ibig sabihin nito? Hindi kinondena ni Zhao Guo. Nakapagsalita na tayo ng lahat ng mabuti at masama. Ayaw talagang sumuko ni Zhao Guo. Mabait na anak, huwag kang mag-alala. Siguradong makakahanap ng paraan ang nanay para mailigtas ka. Yung salbahing si Zhao, talagang naglakas loob siyang iwan ako dito. Paglabas ko, tiyak na ibabato ko ito sa kanya. Mama, kahit sa banyo may nakabantay. Bilisan mo akong iligtas palabas dito. Anak, huwag kang mag-alala. Naisip na namin ng iyong ama ang mga paraan. Tiiyak na ililigtas ka namin. Anong silbi nang nakaupo ka lang? Maya-maya lang ay husgahan na ang anak. Bakit hindi ka pa nag-iisip ng solusyon? Hindi ba't iniisip ko na nga? Baka mawalan na ako ng buhok. Uy, bulag ka ba? Sino ka sa akin? Kamusta na ang anak mo ngayon?
Ayos na ayos ang anak ko. Huwag mo akong istorbohin kung wala namang masama. Mayroon akong paraan. Mabilis kong mayahon ang anak mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Anong paraan? Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Bakit mo ako tutulungan? Anong paraan ng pagligtas ito? May koneksyon ako dito sa hepe ng mga otoridad. Hindi ko maaring ibulgar ang aking pagkakakilanlan sa paggawa ng ganitong bagay. Dahil mayroon akong numero mo. Ibig sabihin ay kilala kita. At saka, hindi ako tumutulong ng walang kapalit. Kailangan ng 300,000 para sa mga koneksyon. Walang problema sa dagdag na 200,000 na bayad sa hirap. Paano namin ibibigay sa iyo ang pera? Bibigyan kita ng isang numero ng card. Kapag dumating na ang pera, kusa nang lalabas ang anak mo. Ngayon, ang natitirang pera ng pamilya ay 200,000. Saan ako kukuha ng 300,000? Basta ibenta mo na lang ang iyong sira-sirang tindahan. Ibaligya mo ang tindahan. Ano ang kakainin ng pamilya namin? Wala ka ng kahit isang negosyo sa loob ng isang linggo. Kung hindi na ibebenta, para saan pa ang pag-iwan dito? Talaga bang gusto mong makulong ang anak mo at magkaroon ng record? Ibenta. Pupunta na akong magbenta. Boss Yang, kailangan mo nang ipasa ito. Kailangan ko ng pera ngayon. Walang magagawa eh. Ibebenta na ang tenda auto repair. Dati, hindi ba maganda ang negosyo? Noong panahon ni Ginoong Zhao iyon, ang boss na ito ay isang hangal. Akala ko ay dahil sa magandang negosyo ng sarili niyang tindahan. Pinalaya si Guru Zhao. Nagawa na ang pag-aalaga sa sasakyan ni Ginoong Tan. Laging umuunlad ang negosyo ni Ginoong Zhao. Kailangan nating pasalamatan si Ginoong Tan sa pagpunta at pagsuporta. Hindi mura ang sasakyan ni Ginoong Tan. Bakit hindi ka pumunta sa apat na shop para magpa-maintenance? Dito ka na lang sa akin. Sa apat na shop, nagpapalit lang ng langis. Saan ka nakakita ng ganitong kasinop? Kailangan mo ring suriin ang buong sasakyan para sa akin. Master Zhao, wala ka bang balak magbukas ng ibang sangay? Naisip ko na pero hindi pa dumating ang tamang pagkakataon. Ano ang hinihintay ni Ginoong Zhao na tamang pagkakataon? Ngayon, kulang ang tao sa sitwasyong ito. Kailangan ng mga manggagawa kapag magbubukas ng sangay. Kung hindi malinis ang mga kamay ng guro, mawawala na ang reputasyon ng Beijing Auto Repair na naipon sa mahabang panahon. Talagang maingat si Guru Zhao sa kanyang mga iniisip. Gusto kong hintayin na lumago ang aking alagad. Muling hanapin ang pagkakataon na magbukas ng sangay. Pakiusap na bantayan ito, walang problema. Kung sakaling makatagpo ka ng mga problema, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Huwag kang mag-atubiling magtanong. Maraming salamat, Ginoong Tan. Inaasahan ko ang araw na makakatrabaho si Ginoong Zhao. Tama na, natapos ko na ang trabaho ko. Marumi ang mga kamay. Hindi marumi ang mga kamay ng mga manggagawa. O, kumusta na si Yanzu? Kamakailan lang. Siguro abala siya sa pag-aalala para sa kanyang anak. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kagamitan para sa 300,000. Kasama ang 200,000 sa card, makukuha na ang anak ko. Nakuha na ba ang pera ni Boss Yan at Ginoong Tan? Ibalik mo sa akin ang pera para sa buhay ng aking anak. Walang paraan, maaari bang humiling kay Ginoong Tan na bigyan ako ng kaunting panahon? Medyo masikip ang pera ko kamakailan at hindi naman kulang sa pera si Ginoong Tan. Sa iba, maaaring pumayag si Ginoong Tan. Pero sa tulad mo na mapanlinlang at tuso, isang araw na huli, kahit isang sentimo ay hindi pwedeng hindi ibigay. Ile, kukunin ko ang perang ito. Ibigay mo sa akin lahat ng natitira sa susunod. Lahat ay nakatutok sa akin. Bakit ako pa ang napakamalas? Ninakaw na ang lahat ng pera. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng pera at mailigtas ang anak ko. Sa puntong ito, kailangan lang ibenta ang sasakyan at bahay. Nakapasa na ang mga disipulo sa kanilang batayang teorya. Kailangan nang bumili ng ilang sasakyan para makapag-practice sila. Ito ba ang Boss Zhao ng kompetensyang garahe?
Bakit ka nandito sa akin ngayon? Kilala mo ako, si Boss Zhao. Ngayon, sino sa buong lungsod ang hindi nakakakilala sa'yo? Mahusay at tapat na tao. Sobra naman ang papuri. Nandito ako ngayon para bumili ng ilang second-hand na sasakyan. Mas maraming tanong, mas mabuti. Meron naman. Boss Zhao, anong gagawin mo sa sasakyang ito? Para sa aking mga estudyante na mag-ayos ng sasakyan bilang pagsasanay. Ibang mekaniko ng sasakyan. Lahat ay pinapagamit ang mga estudyante sa mga sasakyan ng mga customer para mag-practice. Tulad ni Boss Zhao, bumili ka ng sasakyan para sa iyong estudyante upang mag-practice. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko. Humahanga ako. Hindi ba't kailangan kong maging responsable sa bawat customer? Wala na akong masabi pa, Boss Zhao. Ibebenta ko ito sa iyo sa halaga ng gastos ko. Sa susunod, ikaw na lang ang tatawagan ko kapag may kailangan akong ayusin. Salamat, halika't dalhin kita para makita ito. Bakit nandito siya? Hindi ba siya magiging katatawanan nito? Kilalang kilala kita. Ikaw yung may-ari ng Tengda Auto Repair, di ba? Haha, hindi naman. Hindi ko akalain na ganito ako kasikat. Sa susunod na pumunta ka sa Tengda, bibigyan kita ng diskwento. Sino ang gustong pumunta sa iyong itim na tindahan? Gumagamit ka ng mga sirang bakal para ipambayad kay Boss Zhao. Tao ba ang ginagawa mo? Si Boss Zhao ngayon ay umuunlad ng husto. Nasa puntong nagbebenta ka na ng sasakyan. Nagmamalaki pa rin dito. Kung hindi ko siya sinanay, ano pang kakayahan niya para magtayo ng tindahan? Walang utang na loob na bagay. Ginoong Chen, baka mas mabuti kung unahin mo munang magtrabaho. Ginoong Zhao, kayo ang tunay na panauhin. Mas mabuting hayaan siyang maghintay ng kaunti. Noong mga panahong maganda ang takbo, isa-isa silang nagpakita ng pagkagusto sa akin. Ngayon ay lugmok. Hindi na ako pinapansin. Boss Zhao, tingnan mo itong 3 sasakyan. Tinitiyak na matutugunan ang iyong mga kinakailangan. Mababa rin ang presyo. Titingnan ko muna. Talagang puno ng depekto. 3 sasakyan na ito lang, hahaha. Ang tagal-tagal, bumili lang ng ganitong sirang sasakyan. Anong nagyayabang ka dyan? May kaunting pera kapat ganitong sasakyan ang ginagamit mo. Talagang malas ang buhay na ito. Walang kinalaman sa iyo kung anong sasakyan ang bibilhin ko, di ba, Yanzu? Parang kumain ka ng tae, ang baho mo. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang iyong nakatatanda. May ganitong makipag-usap sa mga nakatatanda. Ang may magandang asal lang ang tinatawag na nakatatanda. Walang dangal ang tawagin na matandang walang silbi. Ikaw. Napakalaking pagsalangsang. Si Zhao Guhan ay dahil sa mukha ng kanyang kamag-anak. Ibebenta ko sa iyo ang sasakyan ko sa halagang 300,000. Sapat na ang pagmamaneho mo nito para magyabang. Ang sasakyan mo. Sobrang taas na ay 20 milyon. Noong una, 500,000 ang halaga nito, 2 taon lang ang nakalipas, ngayon 200,000 na lang. Ngayon ikaw ang nagmamadaling magbenta. Hindi naman ako nagmamakaawa sa iyo na tanggapin ito. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita naabiso. Ang presyo ng ibang tindahan ay hindi tiyak na mas mataas kaysa sa akin. Kapag bumalik ka, hindi na ito ang presyo. Ang mga lokal na nagbebenta ng second-hand na sasakyan ay may koneksyon sa isa't isa. Basta't magbigay ka ng senyales. Walang sinuman ang magbibigay sa kanya ng mataas na presyo. Nang aabuso ka sa sitwasyon, ha? Boss Zhao, pumasok tayo at ayusin ang mga papeles mo. Ibenta. Gaano kaya ang halaga ng bahay namin? Magandang lokasyon. Maluwang din ang sukat. Bumili ako ng bahay na ito at nagastos ako ng mahigit 1.5 milyon para sa renovations. Ngayon, bumaba ang presyo ng bahay ng 1 milyon. Tingnan kung ibebenta nyo o hindi. Paano nangyari na bumaba ng ganito kalaki? Nagkamali ba ako? Ngayon, malaki ang pagbagsak ng presyo ng mga bahay. Baka sa susunod ay mas mura pa. Basta't gusto, ibenta mo. Sige na nga, kalimutan na lang. Hindi na ililigtas ang anak, ibebenta na. Kung magkano ang mabenta, yun na yun. Basta makapagpadala ng pera ngayon, ayos na. Sige, pumunta na tayo para ayusin ang mga papeles. Wala na akong sasakyan, wala na rin akong bahay. Wala na akong anuman. Lahat ay dahil sa pag-aalaga. Hintayin mong gumaling ako. Dapat talagang wasakin ang kanyang sirang tindahan. 120,000 para iligtas ang anak, may natitirang 70,000 pa. May 1 milyong yuan pa si Ginoong Tan. Saan siya hahanap kung tumakbo na ang buong pamilya namin? Bakit hindi mo pa tinatawagan ang taong iyon para iligtas ang anak mo? CJ.
Magandang araw, Boss Yan. Narinig kong ibinenta ni Boss Yan ang bahay. Makakabayad na ba tayo sa utang na danyos kay Ginoong Tan? Magbibigay ako ng karagdagang 2 araw kapag puno na ako. Wala akong pera pagkatapos kong iligtas ang anak ko. Isang buhay ang nakataya. Hindi ako mabuting tao. Huwag mo akong gawing tanga at walang hiya. Bayaran mo ako, Kuya Wang. Kawawa naman ako. Nakakalungkot ka, pero mas nakakalungkot ang mga kliyenteng naloko mo. Ito ay nararapat sa'yo. Isang pamilya ng mga takot sa mahihina at matibay. May natitirang 200,000. Wala na ang aking mahal na anak. Asawa. Ginoong Zhao, nahanap ko na ang pagkakataon para sa iyo na magbukas ng sangay. Boss Zhao, tingnan mo muna ang poster na ito. Pambansang kompetisyon sa kasanayan sa pag-aayos ng sasakyan. Makakasali sa ganitong kompetisyon. Walang sinuman ang hindi nanggaling sa mga pinakamagagaling na mekaniko sa bansa. Bawat isa sa kanila ay may natatanging kakayahan. Kung makakakuha ako ng ranggo, maaaring makilala sa buong bansa. Pagdating ng panahon, ilang sangay ang nais mong buksan. Maraming tao ang mag-agawan para mamuhunan. Ano, Boss Zhao, naiintriga ka ba? Pero si Ginoong Tan, lahat ng sumasali sa kompetisyon na ito ay mga malalaking kumpanya. Kailangan din ng isang tao na magrekomenda. Mukhang wala akong kwalifikasyon. Tingnan mo ito. Sertipiko ng kwalifikasyon sa kompetisyon. Naayos ko na ang mga maliliit na problemang ito para sa iyo. Walang problema, Ginoong Tan. Mayroon ka sigurong sariling dahilan kung bakit mo ako tinutulungan. Kapag lumakas ka na, kailangan tayong makipagtulungan. Ginoong Han, ganito ka lang ba katiwala sa akin? Ang iyong mga mata at ang iyong aura ay katulad ng sa akin noong ako'y bata pa. Tahimik ngunit hindi sumusuko. Basta may isang tao na nagtutulak, maaari itong maging malaking bagay. Ano ang iyong mga kondisyon? Walang pakialam kung gaano karaming tindahan ang kaya mong buksan. Ako ang bahala sa pagbibigay ng mga piyesa ng produkto. Siyempre, makakaasa ka. Tiyak na hindi ito mga substandard na bahagi, lahat ay garantisado. Sang-ayon tayo. Kumain ka ng marami sa iyong paboritong braised pork. Kamakailan lang ay sobrang abala kaya pumayat ako. Sana nandito pa ang tatay mo. Hindi ko alam kung gaano sila kasaya. Masaya rin ang mga magulang sa langit na nanonood. Anak, sigurado ka ba sa laban na sinasabi mo? Baka hindi na lang. Kayo ni Jiajia ay parang ngayon tahimik at maayos. Ayos lang, tita. Kailangan nating magkasama. Huwag kang mag-alala sa pag-aalaga, nanay. May kakayahan pa rin ang anak mo. Babalik ako para gumawa ng isang bahagi ng braised pork para sa iyo. Bukas, dalhin mo ito sa tindahan para kainin. Salamat, nanay. Bakit hindi pa ako nailabas ni mama? Malapit na akong hatulan. Sabi ng mga magulang, tinanong na nila ang lahat ng kamag-anak. Walang nanghihiram, lahat kami ay naapektuhan ng ginawa ni Zhao. Humingi ka ng 300,000. Ililigtas namin ang aming anak at ibabalik sa iyo. Si Zhao Guo ay nagtatrabaho para sa inyo nang walang reklamo. Kayo ay parang mga mamamatay ng asno. Bakit pa nila sisihin ang ibang tao? Hindi naman nagpapautang si Zhao Guo. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Mom and Dad, I know someone who lends money at high interest. Kayo na lang ang mangutang. Ganito makakatulong sa akin. Nangutang kami sa mga pautang na mataas ang interes at hindi na namin kayang bayaran. Hahaha, mama, alam kong nagkamali ako. Ayaw kong makulong ah. Hindi ako makakain ng maayos at makatulog ng maayos sa loob ng kulungan. Pakiusap ko sa'yo. Tulungan mo akong makalabas. Tatay, paglabas ko, gagawa ako ng paraan para mabayaran ang mataas na interes. Anak, huwag kang matakot. Kahit na ibenta ko pa ang lahat, ililigtas kita. Ako ang iyong tunay na anak, hindi mo ako pwedeng baliwalain. Ikaw ang nakipag-ugnayan para humiram ng pera. Sige, magkano ang utangin natin? Hindi marami, 300,000. Isang buwan mula ngayon, magbabayad ng 400,000. Sige, kung hindi makabayad. Yeah. Tumingin ka kung dumating na ang pera. Kailangan kong suriin ito. Hintayin mo ang tawag ko. Kailangan niyong magmadali.
Nandyan pa rin ang anak ko na nagdurusa. Hintayin mo na lang. Tatawagan ko ulit para magtanong. Ang tawag na iyong dial ay hindi makakonekta. Hala, Hindi naman ito isang manloloko, di ba? tapos na. Tapos na ang lahat. Lalabas na ako para makipagkumpetensya. Ang Beijing Auto Repair ay magsasara ng ilang panahon. Matagal na kayong natuto kasama ko. Ang 3 second-hand na sasakyan na ito. Nahanap at naayos nyo na ang lahat ng mga problema. Kahit na nagtapos na. Huwag kang mag-alala, guro. Tiyak na hindi namin kayo bibigin. Magandang biyahe, guro. Naway magtagumpay ka sa iyong layunin. Napakabuti niyo sa amin, guro. Gagawin ko ang lahat upang makabawi sa inyo. Maaari bang ganap na mabago ang kapalaran? Nasa pagkakataong ito na tayo. Huwag kang mag-alala, nandito ako sa tabi mo. Tara na. Huwag mo sanang kalimutan, ang anak ko ay mabait at maawain mula pa noong bata pa siya. Siyang inakusahan ng hindi totoo. Ang nasasakdal na si Nian Xiao ay nag-utos ng panginikil. Nabigo ang plano sa pag-aaway sa kabisera. Matibay ang ebidensya. Hinatulan ng 1 taong at 3 buwang pagkakabilanggo. Agad na ipatupad. Mali, talagang alam kong mali ako. Lumaki ang anak sa marangyang buhay. Kung gaano karaming pagdurusa ang dinanas niya sa loob. Umiiyak lang, umiiyak lang. Si Ansia ay pinalaki mong spoiled mula pagkabata. Nakaabot na sa puntong ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana makakapasok ang anak mo. Nag-asawa sa pamilya niyo. Sa loob ng maraming taon, hindi ako nakaranas ng kahit isang araw na maganda. Ngayon, wala na rin ang anak ko. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Umalis ka dito. Kung magtatanim ka sa akin, makikipaglaban ako sa iyo. Ito na ba ang lugar ng teknikal na kompetisyon? Ang dami palang tao. Makakapunta dito ang. Lahat sila ay mga maliit na eksperto sa teknolohiya mula sa buong bansa. Hello, ikaw ba ay kalahok sa paligsahan? Paki-sign in dito. Hello, ako ay narito para mag-sign in. Pangalan ng kumpanya ni Zhao ay Jincheng Auto Repair. Beijing Auto Repair. Hindi ko pa narinig iyon. Aking sariling tindahan. Bakit lahat ng tao mula sa mga murang tindahan ay makakapagkompetensya? Huwag ibaba ang antas ng kompetisyon. Ang pagdalo ko sa kompetisyon ay patunay na hindi ako mas mahina sa iyo. Walang pakialam kung saan ka galing. Ang pagkatuto ng respeto ay ang batayan ng pagiging tao. Maganda ang pagkakasabi. Basta huwag kang mapahiya sa panahon ng laban. Ayos lang, sa panahon ng laban, mauunawaan din nila. Ayos lang. Ganitong lakas ang lumalabas. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Sino ba ang hindi nakakaalam sa galing ni Hanli, si Kuya Han? Siguradong si Kuya Han ang mananalo sa laban na ito. Bakit siya nandito? Anong pakialam niya? Maligayang pagdating sa lahat. Puok ng pangwakas na laban ng pambansang kompetisyon sa kasanayan sa automotive repair. Ngayon ay narito tayo upang saksihan ang mga nangungunang talento sa buong bansa. Labanan ng mga mekaniko. Ang mananalo ay hindi lamang makakatanggap ng milyong premyo. Makakakuha rin ng opisyal na sertipikasyon mula sa Asosasyon ng Industriya. Bawat sasakyan ng mga kalahok ay may 3 pagkasira. Sino man ang mas mabilis na makahanap at makapag-ayos ay siyang mananalo. Nagsimula na ang laban. Sige lang. Sige lang. Sige na. Nahanap na. Ang bilis naman ng pagkakatapos. Susuriin ko muna. Walang problema, perfect score. Pakiusap sa 2 kalahok na maghintay sandali bago pumasok sa susunod na round. Hindi basta-basta ang taong ito. Ang bilis niya ay kasing bilis ng kay Guro Han. Dati, inaasahan na si Guro Han ang pinakamagaling. Ngayon, mukhang hindi pa sigurado.
Araw-araw ay kanin at maasim na gulay. Makakaya pa ba ang buhay na ito? Walang kahit isang sentimo sa bahay. Hindi na nakainom ng asul na tubig ay isang magandang bagay na. Kumain ka na, agad na lumabas at mangutang. Puna ng butas ng mataas na interes na utang. Ipinakita ang maraming bagong sasakyan sa pandaigdigang auto show. Nakakuha ito ng atensyon ng maraming mamimili na dumayo upang magmasid. Nasa telebisyon na si Zauko. Isinasagawa ng masigla ang pambansang kompetisyon sa teknolohiya ng auto repair. Ang pinakamalaking underdog si Zaubu. Nakapagtagumpay sa bawat laban at umabot sa finals. Malapit nang magsimula ang finals kasama si Hanli. Sino ang makakakuha ng premyong 1,000,000? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Si Zhao, ang walang silbi, ay nakapasok sa finals. Hindi naman talaga niya makukuha ang premyong 1,000,000, di ba? Dahil sa kanya, ganito na ang nangyari sa pamilya namin. Kahit anong mangyari, kailangan naming makuha ang kalahati ng perang iyon. Hindi pwede. Hindi ko kayang makita siyang namumuhay ng masaya. Aaminin kong mayroon kang talento. Sana sa huli ay hindi mo ako bibigin. Makikita natin ang tunay na kakayahan ni Guro Han sa laban. Huwag kang mag-alala, lagi akong nandyan para sa'yo. Swerte lang talaga ng batang yon, si Kuya Han. Malayo ang antas ng teknolohiya sa'yo. Tama ka, Kuya Han. Kayo ang pinaka-otoridad na guro. Paano siya makakapantay sa'yo? Huwag masyadong magpakaimbento. Hindi basta-basta ang batang ito. Bakit hindi ko siya narinig noon? Ang batang ito ay isang di makapagpasalamat na asong ulol. Kilala mo siya. Patuloy na nagsalita si Guro Han. Master Han, ayaw mo ring matalo kay Zaugo, di ba? Sino ka ba talaga? Ano ang gusto mong sabihin? Master Han, may paraan ako para siguradong manalo ka kay Zaugo. Sa panahon ng laban, basta palitan lang ng lihim ang mga piyesa ni Zaugo. Siguradong hindi siya makakapasa sa inspeksyon. Ano ba ang tingin mo sa akin? Mula pa noong nag-aayos ako ng sasakyan, kilala na akong mahusay. Hindi matatalo ng isang batang walang karanasan. Umalis ka. Siguro Han ay may bagong henerasyon na sumusulong sa mga nauna. Sigurado ka talaga. Natalo si Zaugo. Kung matalo si Guro Han, ang lahat ng pagsisikap mo sa unang kalahati ng iyong buhay ay talagang nasayang. Sa susunod, saan ka man pumunta sa pabrika, lahat ay mapapailalim sa kapangyarihan ng Zhao. Talaga bang handa ka na? Kung ayaw mo, ayos lang. Pupunta muna ako para batiin si Zaugo. Kung mananalo siya ng kampyonato, makikinabang din ako. Sandali lang. Kumusta, Guro Han? Ayaw kong malaman ito ng ibang tao. Masyado akong maingat sa sinasabi ko. Gusto ni Zhao na manalo ng kampyonato. Mangarap ka na lang. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ng palabas? Ano nang nangyayari, mga kalahok, maghanda na sa entablado. Malapit nang magsimula ang huling laban. Mahalaga munang harapin ang kasalukuyang laban. Walang anuman, mauuna na ako sa entablado, sige lang. Ang huling bahagi ng laban ay napakasimple. Sino ang makakahanap ng sira ng sasakyan sa pinakamaikling oras? At sino ang makakahanap at makakapag-ayos ay magiging kampiyon? Master Han, please take care of us. Walang masyadong salita. Opisyal nang nagsimula ang laban. Sige lang. Nahanap ni Master Han ang isang problema sa simula pa lang. Talagang karapat-dapat siya sa titulong guro. Samantalang si Zhao ay abala sa pag-start ng sasakyan. Si Zhao Go ay tila nag-umpisa pa rin ng sasakyan. Anong klaseng paraan ito ng pag-aayos ng sasakyan? Bakit nandyan pa si Zhao Go sa sasakyan? Bilisan mo ang pagkukumpuni ng sasakyan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Makikita mong hindi nag-aalala si Zhao kahit kaunti. Siguradong may alam siya sa kanyang isip. Ganitong laban, mas mahalaga ang kaisipan kaysa sa teknolohiya. Ang galing ng teknolohiya ng guro. Walang problema sa una, hehehe. Formal na paglipat ng kadena. Nabarahan ang nozzle ng gasolina. Ang ingay ng pag-ugong ng air filter. Baka naman natutulog na itong batang ito sa sasakyan. Mukhang alam niyang hindi siya makakapanalo kay Guro Han. Diretso na lang akong sumuko, mukhang hindi na kailangan palitan ang mga piyesa. Sigurado akong mananalo rin ako.
Nahanap na ang lahat ng sira. Paano nagawa ni Zhao na matukoy ang mga depekto? Lahat ay naitala na. Paano niya nagawa iyon? Kanina, nakikinig siya sa tunog ng sasakyan. Baka naman may sira ang makina. Tahimik na nagkakaroon ng sira. Totoo ba ito? Ang galing naman nito. Baka naman ito ay isang palabas lamang. Sino ba ang nakakaalam kung saan ang sira? Basta magpanggap na lang. Hindi ko inasahan na may itinagong ito si Zhao Guo. Si Zhao Guo ay isang tao na may kakayahang makamit ang mga dakilang bagay. Ngayon ay mukhang. Sino ang magiging kampiyon ay nananatiling hindi tiyak. Nakahanap lang ako ng 3 mukha na pumapalakpak. Hindi na ito pwedeng magpatuloy, tiyak na matatalo na ako. Kung mahuli ako, mula ngayon, magiging sikat na ako sa mundo ng automotive repair. Saan man ako magpunta, aalagaan ako. Handa ka bang isakripisyo ang iyong sarili? Hindi ako kontento. Ingatan mo, huwag mo akong sisihin. May problema siguro, Han. Nakalimutan kong dalhin ang aking 6 na paa na kamay. Pahiram ng gamit mo sandali. Diyan, kunin mo na lang. Guru Han. Nahuli na. Anong nangyari? Gagamitin ko rin ito mamaya. Pagkatapos mong gamitin, huwag kalimutang ibalik. Walang problema, hehehe. Nagkaroon ng problema sa kalidad sa laban, he. Zhao, tingnan natin kung mabibigo ka at madudungisan ang iyong pangalan. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Ngayon, ang laban ay nasa dulo na. Hindi ko akalain. Si Zhao Guo ay talagang hindi nalalayo kay Guru Han. Walang silbi ang mabilis na bilis. Kailangan nating tingnan ang huling resulta ng pagsusuri. Bilisan mo, bilisan mo. Isang tornilyo na lang. Tapos na. Si Zhao ang unang nakatapos, si Han Li ay nahuli ng isang hakbang. Nagawa ko ito ng masyado pang maaga. Ngayon, kung gaano kasaya, ganoon din kalalim ang iyak mamaya. Natapos na rin ni Guru Han ang laban. Ngayon ay dumating na sa huling yugto ng pagsusuri ng kalidad. Kung walang problema sa pagsusuri ng kalidad, kaya't walang duda na si Ginoong Zhao ang magiging kampiyon. Unang sinuri ang sasakyan ni Ginoong Han. Ang galing ni Ginoong Han ay nananatiling kahanga-hanga. Ngayon, oras na para kay Ginoong Zhao. Ang makina ay nasa rurok na ng kakayahan, ngunit wala pa ring problema. Mukhang malapit nang ipanganak ang kampiyon, siya na iyon. Nagkamali pa rin si Xiao Zhao sa kanyang pagiging pabaya. Hindi maaaring mangyari iyon sa guro. Paano nagawa ng guro na magkamali sa ganitong simpleng bagay? Tiyak na may gumawa ng masama sa sasakyan ng guro. Paano nangyari ito? Nawala ko na ang lahat ng posibleng sira. Walang anumang problema sa pag-assemble. Maliban na lang kung may nangyaring palitan sa mga piyesa ko. Walang natagpo ang ebidensya. Ano ang magagawa mo sa akin? Hindi nakapagtataka na mabilis si Guru Han. Kaya pala siya ay nagtipid sa materyales, Giray. Buti na lang may proseso ng quality inspection. Kung hindi, talagang nakalusot siya. Sa larangan ng kompetisyon, kahit sa pag-aayos ng sasakyan ay may pandaraya. Mukhang hindi lang siya underdog kundi may masamang intensyon. Ikinalulungkot ko. Sa huling yugto ng pagsusuri, hindi pumasa si Ginoong Zhao. Kaya ang huling kampiyon ay si Han. Ano ang problema ni Guru Han? Si Guru Zhao ang tunay na kampiyon. Ako ang pumalit sa espiritual na espada ni Ginoong Zhao. Ako ang pumuksa sa konsensya. Nang himasok sa espiritual na espada ni Guru Zhao. Kung totoo ang sitwasyon, si Guru Han, ikaw ay tatanggalin sa iyong kwalifikasyon sa kompetisyon. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na si Han Ling ay gumagawa ng ganitong kalokohan. Talagang hindi ako makapagpatawad sa aking sarili. May nagbanta ba sa iyo, Ginoong Han? Walang sinuman ang nagbanta sa akin. Zhao Shifu, pasensya na. Ako ay hindi kasing galing ng iba. Hindi ko akalain na gagamitin mo ang ganitong paraan. Naniniwala akong siguro Han ay nagkamali lamang sa isang pagkakataon. Inanunsyo ko, ang tunay na kampiyon ng pambansang kompetisyon sa automotive repair ay si Zhao Guo.
Master Zhao, please say few words. Ikinagagalak kong makuha ang kampyonato sa paligsahang ito. Salamat sa suporta ng lahat. Pumunta si Master Zhao sa ating venue. Taunang sahod na 1 milyon. Tingnan ang ating kilalang kumpanya sa buong bansa. Hindi problema ang sweldo. Salamat sa inyong lahat. Mayroon akong sarili kong tindahan. Nasa isip pa rin ang pagbuo ng isang makina. Gusto kong magpasa, Guru Zhao. Siguradong mag-iiwan si Guru Zhao ng isang pwesto para sa akin. Sabi ko na nga ba, tiyak na magiging kampiyon ng guro. Sa wakas ay dumating si Zhao Gu. Si Xiao Zhao ay tiyak na makakamit ang mga kahanga-hangang tagumpay sa hinaharap. Ahahaha. Pupunta ako para maghanda ng isang masarap na pagkain upang ipagdiwang ang tagumpay ni Zhao Gu. Siyempre, nandito ako para tumulong sa iyo. Si Zhao Gu ay ngayon ang pambansang kampiyon. Kung hindi mo siya pinabayaan noon, baka sumikat din tayo. Sisiin mo ako dahil hindi mo siya pinayagang makakuha ng bahagi. Hindi ko naman pinayagan na ibawas mo ang basura sa sahod. Siya ay iyong tunay na pamangkin. Talagang walang puso, akala mo ba walang responsibilidad ang tiyahin? May responsibilidad ako. Swerte lang akong nagpakasal sa'yo. Ang saya-saya ni Boss yan ah. Hindi sumasagot si Ginoong Yang sa mga mensahe at hindi tumatanggap ng tawag. Nagpalit na rin ng tirahan, hindi na ba siya balak magbayad? Ate, pakinggan niyo ako, ipapaliwanag ko. Agad na magbayad. Kung hindi, huwag magalit kung hindi magaan ang kamay ng mga kapatid. Pera niya yun, wala akong kinalaman. Ah, kayong dalawa, wala sa inyo ang makakatakas. Kunin mo na ang 400,000. Kapatid, wala talaga akong maibigay ngayon. Binenta ko na lahat ng sasakyan at bahay ko. Nagsara na rin ang kuryente. Kung may pera kami, hindi ba namin kayang magbayad? Marami na akong nakitang mga utang na hindi nagbabayad tulad ninyo. Huwag niyo akong pilitin na kumilos. Huwag kumilos, hayaan siyang mag-isip ng solusyon, bilisan mo. Mga kapatid, may paraan na ako. Ang kampiyon ng kompetisyon sa pag-aayos ng sasakyan na ito ay ang aking pamangkin. Hihiram ako sa kanya. Siguradong ibibigay niya sa akin yon. Ngayon na, manghiram. Uy Zhao, sa pagkakataong ito talagang kailangan mo akong tulungan. Nahanap na ako ng mga nagpapautang ng mataas na interes. Kapag hindi nagbayad, puputulin nila ang mga kamay at paa. Pahiram ka sa akin ng kaunting pera. Tito, hindi ba't hiniram ko sa iyo ang 1 milyon kahapon? Ayaw mo bang magbayad? Bro, niloloko ka niya. Zhao Gu, kailan mo ako hiniraman ng pera? Kahapon lang. Tito, hindi mo naman balak tumanggi, di ba? Nagsisinungaling siya. Hindi niya talaga ako hiniraman. Hindi pa nagsasabi ng totoo, saktan mo. Pukpukin hanggang sa magsabi ng totoo. Bilisan mo na ang nasa unahan. Nandito ako at nag-shoot ng buong umaga. Sino ba ang hindi nag-shoot ng buong umaga? Kung gusto mong ipagawa kay Tito Zhao ang sasakyan, maghintay ka na lang ng maayos. Simula nang makuha mo ang kampyonato, hindi kailanman huminto ang mga tao sa pagdadala ng sasakyan para ayusin sa tindahan. Hindi ba't ito ay magandang balita? Nababahala ako na baka hindi nyo kayanin ang inyong katawan. Baka mas mabuting magpahinga ka muna. Walang anuman, mabilis lang itong matatapos. Guro, naayos na po ang aming sasakyan, pakisuri. Mula ngayon, kayo ay magiging opisyal ng mga guro na. Ha. Naka-freeze ang iyong mga kamay at paa. Lugar na pinagsamahan ng mahigit 10 taon. Wala na akong mukha para manatili pa. Makikipagtulungan ba si Master Zhao kay Master Han? Nais kong pag-aralan ang isang uri ng makina. Ngayon ay panahon na talagang kulang tayo sa tao. Ako ang taong nagmanipula sa laban. Maaari kang magtiwala sa akin, pero kailangan mong maging tapat sa lugar. Ang tapang at katangiang ito ay karapat-dapat na hangaan. Higit pa rito, sayang naman kung ang galing mo ay mapapabayaan. Natagpuan ka na ni Zhao Gu. Bilisan mo at ibigay ang pera sa amin. Hindi na magbabayad ng mataas na interes. Naging ganito na ako. Tumingin si Zhao Gu sa kanyang kamag-anak. Bilang kapalit ng ating ugnayan, bigyan mo ako ng 400,000. Ikaw nga.
Hindi ako ang nag-udyok sa akin na palitan ang espiritual na espada ni Ginoong Zhao. Hindi ako, siguro Zhao ay siya. Kahit na maging abo ako, makikilala ko pa rin. Zhao, bilang isang tao na may malaking puso, huwag mo nang alalahanin pa. Hindi na kami magkapantay ng antas. Siyempre hindi siya mag-alala. Ayos lang iyon. Alam ko na hindi ako pababayaan ng aking pamangkin. Kailangan mong mangutang at magbayad ng utang mo. Ang Zhao Group na pinangunahan ni Zhao Guo. Ang sariling binuong makina ay nailabas na. Ang makina ng Alkalde Zhao ay talagang maganda. Makatipid sa gasolina at walang alalahanin. Malakas ang makina at matibay. Simula ngayon, Zhao na sasakyan na lang ang bibilhin ko. Ginoong Direktor Zhao. Ito ang Zhao Group. Pinakabagong balita tungkol sa mga sasakyan. Nabenta na ang sasakyan. Dapat ay maayos ang serbisyo pagkatapos ng benta. Kailangan agad na tugunan ang mga kahilingan ng customer. Naiintindihan ko, tagapangulo. Itigil na natin ang pulong ngayon. Malapit na ang oras ng pagkuha ng mga larawan para sa kasal. Tara na. Nabangkrap ang pamilya namin. Hinahabol ng mga nagpapautang sa lahat ng dako. Si Zhao ay tila lalong gumaganda ang buhay. Bakit siya pa ang gumaganda ang buhay? Ang hirap-hirap natin. Hindi pwede, kailangan kong hanapin siya. Hindi ko siya pwedeng hayaan na ganito kadali. Zhao Gong, ikaw. Yan Miao. Gusto ko pang makulong ulit. Kahit papaano, kamag-anak tayo, Xiao Guo. Nasa punto na ang pamilya namin na kailangan ng mamalimos. Ang yaman-yaman mo, ni hindi mo man lang ako matulungan. Ngayon, tulungan mo akong makuha ang katarungan para sa mga magulang ko. Tapos na ba? Katarungan. Noong una, nang nagtrabaho ako sa pamilya niyo nang walang bayad. Bakit hindi mo sinasabi ang katarungan? Nang minamaliit ng mga magulang mo ako, hindi mo rin sinabi ang katotohanan. Bakit ko naman kailangang makipag-usap sa iyo tungkol sa katarungan ngayon? Kung hindi dahil sa pamilya ko, anong meron ka ngayon? Alam mo namang kayang-kaya mong ayusin ang lahat sa isang iglap. May konsensya ka ba? Ang aking pag-aaral ngayon. Ako mismo ang nag-ipon at nagpakita ng aking kakayahan. Wala itong kinalaman sa inyo. Sana'y mayroon kang mga kamay at paa. Maliwanag na kaya mong bigyan ng magandang buhay ang mga magulang mo. Pero iniisip mo ako. Ito ay hindi makatarungan. Mukhang may panahon si Ginoong Li. Hindi pa rin kita naituwid. Astang ina mo. Yan Xiao, gusto mo pa bang makulong? Sambangin ng chairman ng grupong may kaguluhan sa harap ng publiko. Naka-record na ang kamera. Kung muling susubok kang gumawa ng gulo, kaya kong ipasok ka ulit anumang oras. Ayaw kong bumalik. Kung ayaw mong bumalik, dapat kang maging mabuting tao. Binabati kita, Ginoong Zhao. Pasensya na sa mga hindi ko naasikaso. Si Zhao Guo ay sa wakas nagkaroon ng pamilya. Lumaki na ang mga bata. Sino ang tatlong taong ito, ang dumi-dumi nila? Mukhang ito ang bayo ni Ginoong Zhao. Noong nakaraan, naglagay ng patibong kay Ginoong Zhao. Ito ay isang pagbabayad ng utang. Ikinalulungkot ko, Ginoong Zhao. Sobrang bilis nilang tumakbo kaya hindi sila nahabol. Walang anuman. Pamangkin, tito at pinsan kung dadalo kayo sa kasal. Ibigay mo ang iyong mga pagbati sa akin at kay Jiajia, masaya ako. Pero kung manggugulo kayo, Paano naman, pamangkin, hindi kami manggugulo? bigyan sila ng hiwalay na kaayusan. Salamat, Chairman Zhao. Haha. Ha. Mas masarap. Mas masarap ito, mas masarap pa. Sige, anak, kumain ka pa. Huwag mo nang alalahanin sila. Nagpatuloy ang kasal. Jiajia, salamat sa paglalakad mo sa aking tabi sa lahat ng ito. Marami akong nais sabihin sa iyo. Ngunit ang pinakagusto kong sabihin ngayon ay, Handa akong makasama ka hanggang sa pagtanda, ikaw ba?